Nagsimula ang lahat noong nalaman kong plinano ng sarili kong apo, si Luis, ang aking pagpatay. Iyon ang pinakamalaking hiya sa buong buhay ko. Walang utang na loob. Bilang ilaw ng tahanan, inalagaan ko siya at nagbayad ng lahat. Pero ang 525 million utang niya sa sugal, gusto niyang bayaran gamit ang buhay ko. Nagkunwari akong dapon at umalis. Hindi nila alam, may secret 60 million akong lihim na yaman na nakatago. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal at magtuturo ako ng isang aral. Kung naramdaman mo ring nag-iisa ka, kwentuhan mo ako, like and share at mag-comment ng saan ka nanonood. Si Luis, ang kaisa-isa kong apo, ay 29 taong gulang at mukhang umuunlad. Nagtapos siya sa management, may trabaho sa isang kumpanya ng pamumuhunan, nagmamaneho ng bagong sasakyan at palaging nag-uusap tungkol sa mga pagkakataon sa negosyo. Lubos akong ipinagmamalaki niya, lalo na dahil ang anak kong si Roberto ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan noong 15 taong gulang pa lamang si Luis. Pinalaki ko ang bata kasama si Alfredo sa mga sumunod na taon. At ang makita siyang matagumpay ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na sa kabila ng lahat ng pagkawala, may nagawa akong tama. Sa hapong iyon ng linggo, kami ay nakaupo sa ilalim ng asol na parasol. Masayang nag-uusap sina Luis at Amelia tungkol sa isang biyaheng pinaplano nila habang pinagmamasdan ko ang mga pamilya sa dalampasigan. Nakaramdam ako ng kakaibang halo ng kaligayahan at kalungkutan. Masarap maging naroon. Ngunit ang bawat masayang sandali ay nagdadala rin ng sakit ng pagkawala ni Alfredo. Noon ko naramdaman na nag-vibrate ang aking cellphone. 3:22 ng hapon. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Huwag kang magtiwala sa kanila. Kailangan kong makausap ka ng madalian. Ako ay nasa kiosko bituin ng dagat 100 metros sa iyong kanan. Mag-isa ka lang pumunta. Ang iyong buhay at ang iyong kayamanan ay nakasalalay dito. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Sino ang magpapadala ng ganitong mensahe? Sa isang sandali, naisip kong ipakita ito kay Luis, ngunit may pumigil sa akin. Ang mensahe ay partikular na binanggit. Huwag kang magtiwala sa kanila. Nagkataon lang ba ito? Tiningnan ko ang aking apo at ang kanyang asawa na nagpapatuloy sa kanilang usapan na parang walang nangyayari. Nag-vibrate ulit ang cellphone. Ginang Isabela, ito ay tungkol sa iyong testamento at sa bahay sa Tagaytay. Pakisuyong pumunta ka agad. Huwag banggitin ang mensaheng ito. Kinilabutan ako. Wala nang iba pang nakakaalam tungkol sa bahay sa Tagaytay maliban sa pamilya. Ito ay isang mahalagang ari-arian na binili namin ni Alfredo bilang pamumuhunan noong mga nakaraang taon at nabanggit lamang sa aming testamento. Paano nalaman ng estranghero na ito? Sumasakit ng bahagya ang ulo ko, ang pagsisinungaling ko habang dahan-dahang tumatayo. Sa tingin ko, maglalakad muna ako sandali sa tabing dagat para makahinga. Gusto mo bang samahan kita, Lola? Agad na tanong ni Luis, sabay tayo. Hindi na kailangan, mahal ko. Masyadong mainit. Gusto ko lang mag-unat ng binti at bumili ng tubig. Babalik ako sa loob ng ilang minuto. Naglakad ako sa direksyong ipinahiwatig. Ang aking mga hakbang ay paika-ika sa mainit na buhangin. Ang bawat hakbang ay naglalayo sa akin mula sa seguridad ng pamilya at naglalapit sa hindi alam. Nagpapakabigla ba ako? Sa edad kong 67, palagi kong itinuturing ang sarili ko bilang isang maingat at matino na babae. Ngunit may isang bagay sa mensaheng iyon ang nag-udyok ng internal alarm na hindi ko maaaring baliwalain. Ang kiosko bituin ng dagat ay isang simpleng establishmento na gawa sa kahoy na pininturahan ng asul. May ilang plastik na mesa na nakakalat sa buhangin. Isang lalaki na may edad, may gray na buhok at itim na salamin, ang nakaupo ng nag-iisa sa isang mesa sa kanto. Maingat na pinagmamasdan ang aking paglapit. Nang magtagpo ang aming mga tingin, bahagya siyang tumango. Sa matinding tibok ng puso, umupo ako sa harap niya. Ginang Isabela, sabi niya sa mababang boses, ang pangalan ko ay Eduardo. Ako ay isang accountant at nagtatrabaho sa opisina na nag-aayos ng mga pamumuhunan ng inyong apong si Luis. Paano mo nalaman ang tungkol sa aking bahay sa Tagaytay?
Direktang tanong ko, nagdududa pa rin dahil ang inyong apo ay nagtatanong ng madalas tungkol dito sa mga nakaraang linggo at tungkol sa lahat ng inyong ari-arian. Sa katunayan, mayroon ba siyang access sa mga dokumento ng testamento na nilagdaan ninyo 2 buwan na ang nakalipas? Ang tanong na iyon ay tumama sa akin na parang suntok. Oo, pumirma ako sa isang update ng aking testamento kamakailan sa kahilingan ni Luis. Iginiit niya na kailangan kong gawing moderno ang aking mga dokumento pagkatapos ng pagkamatay ni Alfredo. Paano mo nalaman yan? Bulong ko, nakaramdam ng pangamba. Tumingin si Eduardo sa paligid bago nagpatuloy. Ginang Isabela, ang sasabihin ko sa inyo ay malubha. Hindi sinasadya, natuklasan ko na ang inyong apo ay sangkot sa isang financial fraud scheme. Nalubog siya sa utang sa mga mapanganib na tao at plano niyang gamitin ang inyong ari-arian upang bayaran ang kanyang utang. Absurdo iyan. Automatiko kong sagot, ngunit walang gaanong paniniwala. Hindi iyan gagawin sa akin ni Luis. Ang testamento na inyong nilagdaan ay hindi ang inyong iniisip. Pinalitan niya ang mga pahina pagkatapos ninyong pumirma. Dito, agad ninyong inililipat ang lahat sa kanya. Idinedeklara ang sarili ninyong walang kakayahan mentally na pamahalaan ang inyong mga ari-arian. Nagsimulang umikot ang aking ulo. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkakasya sa isang nakakatakot na paraan. Ang mapilit na mga imbitasyon na lumabas ng bahay, ang labis na pag-aalala sa aking kalusugan, ang patuloy na mga tanong tungkol sa aking mga pamumuhunan at ari-arian. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ko. Nanginginig ang boses dahil natuklasan ko na hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito. May isa pang biktima bago kayo, isang tiyahin niya sa panig ng ama. At dahil si Eduardo ay nag-alinlangan? Dahil may nakita akong mas nakakabahala sa kanyang computer. Nagbukas siya ng isang folder at ipinakita sa akin ang printed copy ng isang email. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ni Luis at ng isang taong kinilala lamang bilang Dr. M. Ang nilalaman ay tahasang tungkol sa dahan-dahang pagdaragdag ng dosis upang matiyak na mukhang natural at ang mga aksidente sa bahay ay laging ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga matatanda. Gumuho ang aking mundo sa sandaling iyon. Hindi lang ang pera ko ang nakataya, kundi ang buhay ko. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong ko. Nararamdaman ang paglaki ng takot sa loob ko. Hindi ka na maaaring bumalik sa apartment na iyon. Ilang linggo na nilang nilalagyan ng kung ano ang iyong gamot para sa presyon. Kaya ka laging napapagod kamakailan. Paano niya nalaman na pagod ako? Ilang buwan na akong nakakaramdam ng kakaibang panghihina, iniuugnay ito sa edad at depresyon dahil sa pagkawala ni Alfredo. Ngunit ang aking mga gamit, ang aking mga dokumento, matutulungan kitang bawiin iyon mamaya. Kailangan nating umalis dito ngayon. Napansin na nila ang iyong pagkaantala. Lumingon ako at nakita ko si Luis na mabilis na naglalakad sa buhangin patungo sa amin. Ang mukha ay nakakunot sa isang ekspresyon na hindi ko pa nakita dati. Hindi iyon pag-aalala, kundi galit. Sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang desisyon na magpapabago sa lahat. Tumayo ako at sumunod kay Eduardo patungo sa kanyang sasakyan na nakaparada sa malapit. Nang sumigaw si Luis ng aking pangalan, nagkunwari akong hindi ko narinig. Iniwan ko hindi lamang ang aking apo, kundi pati na rin ang huling ilusyon ng pamilya na naiwan sa akin. Hindi ko pa alam, ngunit ang mensaheng iyon sa dalampasigan ang magiging simula ng pinakamahirap na labanan sa aking buhay. Isang laban-laban sa sarili kong dugo upang protektahan hindi lamang ang aking mana, kundi ang sarili kong buhay. Habang papalayo ang sasakyan ni Eduardo sa dalampasigan, nanatili akong nakatingin sa rearview mirror. Ang imahe ni Luis na nakatayo sa buhangin, ang kanyang mukha ay baluktot sa pagkadismaya habang pinagmamasdan niya kaming umaalis, ay mananatiling nakaukit sa aking alaala magpakailanman. Ito ay mukha ng isang estranghero, hindi ang batang pinalaki ko. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa wakas nang nasa pangunahing avenue na kami. Sa isang ligtas na lugar kung saan maaari tayong mag-usap ng mahinahon, sagot ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nagbabantay sa trapiko.
Kilala ko ang isang abogado na dalubhasa sa mga kaso ng pang-aabuso sa ari-arian laban sa mga matatanda. Magkikita kami sa kanyang opisina. Tiningnan ko ang dalampasigan na lumiliit sa malayo. Ang katotohanan ng sitwasyon ay sa wakas tumama sa akin ng buong lakas. Narinig ko lang mula sa sarili kong apo, ang bata na ginamot ko, ang mga tuhod noong nadapa siya sa bisikleta, na ginawan ko ng mga birthday cake sa loob ng maraming taon, na nakasalo ko ng luha sa libing ng aking anak. Paano mo natuklasan ang lahat ng ito? Tanong ko, sinusubukan pa ring iproseso ang impormasyon. Bumuntong hininga ng malalim si Eduardo. Nagtatrabaho ako sa financial department ng kumpanya sa loob ng 12 taon. Palagi akong maingat, ang tipo ng tao na hindi napapansin sa mga pagpupulong. 3 buwan na ang nakalipas, nakakita ako ng mga pagkakaiba sa mga account na pinamamahalaan ni Luis. Maliliit na halaga na nawawala, mga pamumuhunan ng mga client na temporarily redirected. Nagsimula akong mag-imbestiga sa sarili kong paraan. Nagparada siya sa harap ng isang gusaling pangkomersyo sa gitna ng lungsod at nagpatuloy. Natuklasan ko na si Luis ay may utang sa sugal na halos 25 milyon sa mga mapanganib na tao. Mga ilegal na kasino, sports betting, mga ganoong bagay. Ibinabalik niya ang pera ng mga client upang takpan ang kanyang mga pagkalugi, ngunit hindi iyon sapat. P25 milyon, ulit ko na hindi makapaniwala, paano nagkautang ng ganyan kalaki ang isang tao? Ang adiksyon sa sugal ay isang matinding sakit, Ginang Isabela. Nagsimula si Luis sa maliliit na taya sa online, pagkatapos ay lumaki. Nang mapagtanto niya, sangkot na siya sa mga mapanganib na tao na nag-aalok ng madaling pautang, ngunit naniningil ng sobrang taas na interes at mga pamamaraan na hindi konvensyonal. Sa opisina ng abogado, isang lalaking nasa 50s ang edad na nagngangalang Atienner Mendez ang sumalubong sa amin ng may seryosong ekspresyon. Ang kanyang opisina ay matikas ngunit simple. May mga istante ng mga aklat legal at isang bintana na nakatanaw sa sentro ng lungsod. Ginang Isabela, ikinalulungkot ko na nagkakilala tayo sa ganitong sitwasyon, sabi niya. Tinuturo ang isang komportableng silya kung saan ako umupo. Ipinaliwanag sa akin ni Eduardo ang sitwasyon sa telepono. Kailangan kong magtanong sa inyo ng ilang mahihirap na tanong kung handa kayo. Tumango ako kahit hindi ako handa sa anuman. Gumuho ang aking mundo sa loob lamang ng ilang oras. Naaalala ba ninyo ng eksakto kung ano ang inyong nilagdaan sa Bagong Testamento? Sinubukan kong alalahanin ang araw na iyon, 2 buwan na ang nakalipas. Nagpakita si Luis sa bahay na may isang folder ng mga dokumento, ipinapaliwanag na pagkatapos ng pagkamatay ni Alfredo, mahalaga na i-update ang aking testamento. Sabi niya, ito ay isang simpleng update na ang mga lumang dokumento ay hindi sumasaklaw sa bagong batas. Mayroong ilang pahina. Pumirma ako kung saan niya itinuro. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Atercius Mendez at Eduardo. At naaalala ba ninyo kung may number ang mga pahina? Kung mayroon bang official seal or watermark? Pumikit ako, sinusubukang isipin ang dokumento. Hindi ako sigurado, nagtiwala ako sa kanya. Siya ang apo ko. Ang boses ko ay naputol sa huling pangungusap. Ang sakit ng pagtataksil ay halos pisikal. Nakaramdam ba kayo ng hindi pangkaraniwang mga sintomas kamakailan? Labis na pagkaantok, pagkalito sa isip, mga pagkalimot na higit sa normal para sa inyong edad. Dito nagsimulang magkasya ang mga piraso ng puzzle sa mas nakakatakot na paraan. Oo, madalas akong matulog. Minsan, inaantok ako buong araw. Sabi ni Luis, depression iyon dahil sa pagkamatay ni Alfredo. Nagsimula siyang maghanda ng tsaa ko gabi-gabi. Sabi niya, may mga halamang gamot na nakakapagpakalma. Nagtala ng mabilis si Ate Mendez. Kailangan nating magkaroon ng toxicology test agad, sabi niya. Mayroon ka bang mga kopya ng mga email na iyon? Nagbukas si Eduardo ng kanyang folder at naglabas ng mas maraming printed documents. Ang isa sa mga ito ay may listahan ng mga gamot na hindi ko nakikilala ang mga pangalan. Benzodiazepines, bulong ni Atienner Mendez habang sinusuri ang listahan, sinamahan ng iba pang mga sedative. Ang layunin ay malinaw, dahan-dahang bawasan ang inyong kakayahan sa pag-iisip,
lumikha ng isang anyo ng senility o maagang demensya. Naisip ko ang maliliit na pagkalimot na naranasan ko sa mga nakaraang buwan, ang mga pagkakataong hindi ko mahanap ang aking mga susi o nakalimutan ko ang mga pangalan ng mga kakilala. Hindi ito edad, dahan-dahan nila akong nilalason. Ang plano nila ay ideklara akong walang kakayahan at kontrolin ang lahat. Nagtapos ako sa nanginginig na boses. Hindi lang iyan, madilim na dagdag ni Eduardo. Ang mga email na nakita ko ay nagbanggit ng isang permanenteng solusyon kung sakaling magsimula kayong magduda. Binanggit nila ang isang aksidente sa hagdanan ng bahay. Nanginginig ang buong katawan ko. Nagsimulang umikot ang silid. Sumandal ako sa mesa para hindi matumba. Ang sarili kong apo, bulong ko, ang anak ng aking anak. Paano niya nagawa iyon? Binigyan ako ni Ateardo Mendez ng isang basong tubig at naghintay na bumalik ang aking lakas. Nakalulungkot, madalas naming nakikita ang mga ganitong kaso. Ang isyu ngayon ay kung paano kayo poprotektahan at mababawi ang kontrol sa inyong mga ari-arian. Una, kailangan nating tiyakin ang inyong physical safety. Hindi ako makakabalik sa apartment, tama? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Hinding-hindi. Tiyak na babalik si Luis doon at magagalit siya. Kailangan nating isipin na siya ay mapanganib sa ngayon. Ngunit saan ako mananatili? Wala akong ibang malalapit na kamag-anak. Nagpalitan ng tingin ulit sina Ateardo Mendez at Eduardo. Mayroon akong kapatid na nagpapatakbo ng isang inn sa Batangas, alok ni Eduardo. Ito ay isang maingat na lugar. Halos walang tao kapag hindi peak season. Ligtas kayo doon hanggang sa malutas natin ang sitwasyong ito. Ang ideya na magtago ako na parang isang takas sa edad kong 67 ay walang katuturan, ngunit mas walang katuturan kaysa sa alternatibo. Ang bumalik sa isang bahay kung saan plano akong patayin ng sarili kong apo. At paano ang aking mga dokumento, ang aking mga damit, ang aking lehitimong mga gamot? Matutulungan ko iyan, sabi ni Eduardo. Kilala ko ang doorman ng gusali kung saan nakatira si Luis. Maaari akong gumawa ng excuse upang kunin ang iyong mga gamit kapag wala sila. Tumango si Ateardo Mendez, sumasang-ayon sa plano. Samantala, pumunta tayo sa specialized police station. Kailangan nating maghain ng reklamo, humiling ng mga hakbang sa proteksyon, at simulan ng proseso upang mapawalang bisa ang anumang dokumento na nilagdaan ninyo sa ilalim ng pamimilit o panlilinlang. Tumingin ako sa bintana sa kalangitan na nagsisimula ng dumilim. Ilang oras lamang ang nakalipas, nasa dalampasigan ako kasama ang akala kong pamilya ko. Ngayon, nasa opisina ako ng abogado, nagpaplano kung paano magtatago mula sa sarili kong apo. At paano kung makita niya ako? Tanong ko, hindi mapigilan ang panginginig ng boses? Tinitigan ako ni Ateardo Mendez sa mata ng may kaseryosohan na nakakatakot sa akin. Ginang Isabela, hindi natin maaaring maliitin ang tindi ng sitwasyon. May utang si Luis na 25 milyon sa mga mapanganib na tao. Ang tanging paraan upang bayaran niya ang utang na iyon ay sa inyong ari-arian. Kung mawawala kayo ngayon, magiging desperado siya. Ang mga taong desperado ay gumagawa ng mga kakilakilabot na bagay. Apo ko siya, paulit-ulit kong sinabi na parang mababago nito ang anuman. Sa sandaling ito, siya ay isang taong nagplano ng inyong pagpatay, matatag na sagot ni Eduardo. Mayroon tayong ebidensya niyan. Hindi ko napigilan ang aking mga luha. Naisip ko si Luis noong bata pa, tumatakbo sa bahay, humihiling na magkwento ako bago matulog. Ang tahimik na binatilyo pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, na sinubukan kong aliwin kahit sa sarili kong pagluluksa, ang binata na labis kong ipinagmamalaki noong pumasok siya sa kolehiyo. Nasaan na ang batang iyon? Isa lamang siyang ilusyon. Nang lumabas kami sa opisina, madilim na. Maingat na nagmaneho si Eduardo sa mga kalsada ng Maynila. Palaging tinitingnan ang rearview mirror upang tiyakin na walang sumusunod sa amin. Pakiramdam ko, isa akong karakter sa isa sa mga suspense film na gustong-gusto ni Alfredo, maliban na lang at ito ang tunay kong buhay. Tumunog ang cellphone ko ng ilang beses habang naglalakbay. Si Luis iyon. Ang bawat hindi sinagot na tawag ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Sa ika-6 na pagsubok,
Dumating ang isang text message. Lola, nasaan ka? Lubos kaming nag-aalala. Ang lalaking kasama mo ay mapanganib. Pakiusap, tumawag ka agad. Ipinakita ko ang mensahe kay Eduardo na umiling. Klasiko. Baliktarin ang sitwasyon, gawin kang magduda sa taong talagang tumutulong sa'yo. Paano ko malalaman na maaari akong magtiwala sa'yo? Bigla kong tanong. Kalalabas lang natin. Isang makatarungang tanong, malungkot ng ngiti ni Eduardo. Hindi mo ako kilala, ngunit kilala mo ang iyong apo at nakita mo ang mga ebidensya. Sa huli, kailangan mong magtiwala sa isang tao. Umaasa lang ako na piliin mo ang mga tamang tao. Tumunog ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Amelia, ang asawa ni Luis, sangkot din siya. Hanggang leeg, kumpirma ni Eduardo. Siya ang nag-imbestiga tungkol sa mga gamot. May background siya sa pharmacy. Alam mo ba? Hindi ko alam. Napagtanto ko na maraming bagay ang hindi ko alam tungkol sa mga taong itinuturing kong pamilya. Ang daan patungo sa Batangas ay tahimik. Pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng kalsada na dumadaan, sinusubukang iproseso ang lahat ng natuklasan ko. Paminsan-minsan, tinitingnan ko ang aking telepono na ngayon ay silent, ngunit patuloy na nakakatanggap ng desperadong mga mensahe mula kay Luis. Ang huli sa mga ito ang nagpatulak sa akin. Lola, dumaan lang ako sa bahay mo para tingnan kung nakabalik ka. Bukas ang pinto at may mga bagay na wala sa ayos. Sa tingin ko, may pumasok. Lubos akong nag-aalala para sa iyo. Pakiusap, tumawag ka. Pumunta siya sa bahay ko, sabi ko kay Eduardo, ipinapakita ang mensahe. Malamang naghahanap siya ng mga dokumento, mga certificate of title, anumang magagamit niya, sagot ni Eduardo, o nagtatanim ng ebidensya na kayo ay naguguluhan, disoriented. Bahagi ito ng plano. Nakatingin kami sa inn mga 10:00 ng gabi. Ito ay isang simpleng lugar, ngunit kaaya-aya, napapalibutan ng mga puno at may tunog ng dagat sa likuran. Ang kapatid ni Eduardo, isang mabait na babae na nagngangalang Selena, ay sumalubong sa akin ng may mainit na yakap na parang kilala na niya ako sa loob ng maraming taon. Inihanda ko ang kubo sa likuran para sa inyo, sabi niya. Ginagabayan ako sa isang daanan na nililiwanagan ng maliliit na ilaw sa hardin. Ito ang pinaka-private. Walang sino man ang makakaalam na narito kayo. Ang kubo ay maliit, ngunit komportable, may isang double bed, isang malinis na banyo at isang maliit na balcony na may tanawin ng hardin. Sa aking 6-7 taon ng buhay, hindi ko naisip na magtatago ako sa isang beach inn, tumatakas mula sa sarili kong pamilya. Bukas ng umaga, pupunta ako sa police station kasama si Ate Remendez, paliwanag ni Eduardo. At pagkatapos, susubukan kong bawiin ang inyong mga gamit sa apartment ni Luis. Manatili kayo rito kasama si Selena. Huwag sagutin ang telepono, huwag gumamit ng credit card, huwag makipag-usap sa sino mang hindi kami. Nang sa wakas ay nag-iisa na ako, umupo ako sa kama at hinayaan ng shock at sakit na sa wakas ay ganap na mamuno sa akin. Umiyak ako nang hindi ko pa nagagawa mula noong pagkamatay ni Alfredo. Marahil mas matindi, dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ako umiiyak dahil sa isang pagkawala, kundi dahil sa isang pagtataksil na sumira sa lahat ng aking masayang alaala. Ano kaya ang sasabihin ni Alfredo kung alam niya? Ano kaya ang iisipin ng anak kong si Roberto kung makita niya kung ano ang naging anak niya? Nakahiga sa kakaibang kama na iyon, nakatingin sa hindi kilalang kisame, gumawa ako ng isang pangako sa sarili ko. Hindi lang ako magiging isang matanda at walang magawang biktima. Lalaban ako ng buong lakas, hindi lamang para sa aking ari-arian, kundi para sa aking dignidad at para sa aking buhay. Pinili ng aking apo na simulan ng digmaang ito, ngunit ako ang magtatapos nito. Nagising ako ng bigla dahil sa pagkatok sa pinto. Sa isang sandali, nalito ako, hindi ko makilala ang silid kung nasaan ako. Pagkatapos, ang mga alaala ng nakaraang araw ay bumalik na parang avalanche. Ang mensahe sa dalampasigan, ang pagbubunyag ni Eduardo, ang desperadong pagtakas mula sa sarili kong apo. Lola Isabela, ako ito, si Selena. Nagdala ako ng almusal. Bahagya akong nakahinga. Tiningnan ko ang relo ko, 7:30 ng umaga.
Mas matagal akong natulog kaysa sa inaakala kong posible. Sa pagsasaalang-alang ng sitwasyon, binuksan ko ang pinto at pumasok si Selena, nagdadala ng isang tray na may kape, tinapay, keso at prutas. Ang kanyang mabait na ngiti ay tila wala sa lugar sa bangungot na naging buhay ko. "Kumusta ang pakiramdam ninyo?" Tanong niya habang inilalagay ang tray sa maliit na mesa malapit sa bintana. Parang isang taong natuklasan na nabuhay siya sa isang kasinungalingan, sagot ko ng tapat, umuupo upang uminom ng kape. Tumango si Selena na may pag-unawa. Ikinuwento sa akin ni Eduardo ang mga pangunahing detalye. "Labis akong nalulungkot sa nangyayari sa inyo. Alam kong hindi masyadong nakakatulong ang mga salita sa ngayon." Habang kumakain kami, ipinaliwanag ni Selena na maagang umalis si Eduardo upang makipagkita kay Attorney Mendez sa police station. Humiling siya na huwag kong i-on ang cellphone ko o lumabas ng kubo. Malamang hinahanap ka ni Luis kung saan-saan. Kinilabutan ako nang maisip kong hinahanap ako ni Luis hindi nang may tunay na pag-aalala, kundi nang may galit at desperasyon na makita ang kanyang mga plano na gumuho. "Maaari ko bang i-on man lang ang TV? Kailangan ko ng isang bagay na makagagambala sa akin." "Oo naman," sagot ni Selena, in-on ang maliit na TV sa sulok ng silid. "Nasa reception ako kung kailangan mo ng anumang bagay. Huwag lang magbubukas ng pinto sa sino mang iba maliban sa akin o kay Eduardo." Pagkaalis niya, nagpalipat-lipat ako ng channel nang hindi talaga nagbibigay pansin sa anuman. Ang isip ko ay puno ng mga tanong at pagdududa. Paano kung ang lahat ay isang malaking pagkakamali? Paano kung nagkakamali si Eduardo o mas masahol pa, may sarili siyang madilim na intensyon? Nagpasya ako na kailangan kong makita ang ebidensya para sa sarili ko. Inon ko ang aking cellphone, binabaliwala ang babala ni Eduardo. Agad na lumitaw ang isang baha ng mga notification. 15 na missed call mula kay Luis, 8 mula kay Amelia, 3 voice message. Sa mabilis na tibok ng puso, binuksan ko ang unang mensahe. "Lola, para sa Diyos, nasaan ka? Ang lalaking kasama mo ay isang dating empleyado na sinibak dahil sa pagnanakaw. Niloloko ka niya. Hinahanap na kayong dalawa ng pulis. Tumawag ka sa akin." Desperado ako. Ang boses ni Luis ay tila tunay na nag-aalala. Sa isang sandali, lumaki ang pagdududa sa akin. Baka nagkamali ako ng matindi. Ang pangalawang mensahe ay mas nakakabahala. "Lola, kinausap ko lang ang iyong doktor. Hindi ka maaaring mawalan ng gamot, mapanganib yan. Naguguluhan ka. Hindi ka nag-iisip ng malinaw. Manipulado ka ng lalaking iyon. Pakiusap, umuwi ka na." Malinaw ang manipulasyon. Naglalaro si Luis sa aking mga takot. Sinusubukang gawin akong magduda sa sarili kong katinuan. Eksakto kung paano hulaan ni Eduardo. Ang pangatlong mensahe ay iba. Ang boses ni Luis ay mas mababa, halos isang bulong. "Lola, alam kong kasama mo siya. Alam ko ang sinabi niya sa iyo tungkol sa akin. Mga kasinungalingan iyon. Ngunit kung hindi ka babalik bukas, kailangan kong gumawa ng aksyon. Ang bahay sa Tagaytay, ang mga pamumuhunan, lahat ng iyon ay legal na akin. Pumirma ka. Huwag mo akong pilitin na ideklara kang walang kakayahan. Magiging iskandalo iyan para sa pamilya." Kinilabutan ako. Hindi na ito isang nag-aalalang plea, kundi isang nakatagong banta. Ang kumpirmasyon ng lahat ng sinabi sa akin ni Eduardo. Pinatay ko ang telepono nang nanginginig ang mga kamay, nakaramdam ng pagkahilo. Wala nang pagdududa. Ang sarili kong apo, ang huling family tie na natitira sa akin, ay nagbabanta sa akin. Tumunog ang telepono ng kubo. Nagulat ako. Sumagot ako ng nag-aalangan. "Lola Isabela, si Selena ito. Tumawag lang si Eduardo. Papunta na sila ni Attorney Mendez. May mahahalagang balita sila." Isang oras pagkatapos, dumating sina Eduardo at Attorney Mendez sa kubo. Pareho silang mukhang tensyonado, ngunit determinado. Ang abogado ay may isang folder na puno ng mga dokumento. Nagtagumpay kami na iharap ang reklamo, simula ni Attorney Mendez habang umuupo sa maliit na mesa. At nakakuha kami ng isang emergency protection order laban kina Luis at Amelia. Ayon sa batas, hindi sila maaaring lumapit sa inyo. Parang isang piraso lamang ng papel ang maaaring magprotekta sa akin, mapait kong komento.
Ito ay isang simula, sagot ni Eduardo. Ngunit may mas malubha kaming balita. Dumaan ako sa apartment ni Luis noong alam kong wala siya. Kaibigan ko ang doorman tulad ng nabanggit ko. Nagtagumpay akong mabawi ang ilan sa inyong mga gamit, ngunit nakita ko rin ito. Inilagay niya sa mesa ang isang maliit na kahon ng gamot. Ito ay supposedly ang inyong gamot para sa mataas na presyon. Pinabilis ko ang pag-analisa nito sa isang private laboratory kung saan may contacts ako. Hindi ito ang gamot na dapat. Naglalaman ito ng isang kombinasyon ng mga sangkap kasama ang benzodiazepina sa tumataas na dosis. Tumango ng seryoso si Atty. Mendez. Magpapatibay ito sa ating criminal action laban sa kanya. Attempted homicide na may dolus eventualis man lang. At mayroon pa, nagpatuloy si Eduardo, nagbubukas ng isang envelope. Nakita ko ang tunay na testamento na inyong nilagdaan bago pinalitan ni Luis ang mga pahina. Ikumpara ninyo sa isa pang nakuha namin sa notary kung saan ito nakarehistro. Sinuri ko ang dalawang dokumento ng magkatabi. Mukha silang magkapareho sa unang tingin. Pareho silang may pirma ko sa dulo ng bawat pahina, ngunit ang nilalaman ay ganap na magkaiba. Sa orihinal na dokumento, iniiwan ko ang 70% ng aking mga ari-arian kay Luis sa kondisyon na alagaan niya ang bahay sa Tagaytay na may sentimental value dahil binili namin ni Alfredo. Ang iba pang 30% ay pupunta sa mga charity institution. Sa binago na dokumento, idinedeklara ko na ako ay nasa ganap na kamalayan, ngunit nag-aalala tungkol sa aking kakayahan sa hinaharap na pamahalaan ang aking mga ari-arian dahil sa paulit-ulit na mga episode ng pagkalito sa isip at pagkalimot. Ang teksto ay agarang naglilipat ng pamamahala ng lahat ng aking ari-arian kay Luis na may isang clause na ginagawang curator ko siya sa kaso ng mental incapacity na tiyak na lalala sa paglipas ng panahon. Ito ay monstrous, bulong ko, nakaramdam ng pagkahilo. Ito ay documentary fraud, pagwawasto ni Atty. Mendez. At mayroon tayong paraan upang patunayan ito. Ang mga pinalitan na pahina ay may banayad na pagkakaiba sa papel at sa font na ginamit. Makumpirma ng isang technical graphologist na ang ilang pirma ay kinopya o falsified. Nakakuha rin kami ng financial information. Dagdag ni Eduardo. Ipinapakita ang mas maraming papel. May utang si Luis na eksaktong 25 milyon sa isang loan shark na kilala bilang tiburon. Ang huling deadline para sa pagbabayad ay sa loob ng 2 linggo na nagkataong parehong panahon kung kailan niya pinaplano ang inyong domestic accident. Paano ninyo natuklasan ang lahat ng ito nang napakabilis? Tanong ko, humanga sa kabila ng takot. Minomonitor ko ang mga gawain ni Luis sa loob ng ilang linggo, pag-amin ni Eduardo. Sa simula, dahil sa mga irregularidad sa kumpanya. Nang mapagtanto ko na kayo ay nasa panganib, pinatindi ko ang investigasyon. Mayroon akong ilang contact na, sabihin na nating, alam kung paano makakuha ng impormasyon. Umubo si Atty. Mendez na parang mas gugustuhin niyang hindi malaman ang mga detalye. Ang mahalaga ay mayroon tayong sapat na ebidensya upang simulan ang mga civil at kriminal na proseso, ngunit hindi titigil si Luis. Nagsimula na siyang kumilos. Ano ang ibig mong sabihin? Naghain din siya ng reklamo, nag-aangkin na kayo ay nawawala at posibleng kidnap ng isang unstable na dating empleyado. Nagsimula rin siya ng isang urgent interdiction process, nag-aangkin na kayo ay nagdurusa sa incipient dementia at inilalagay ninyo sa panganib ang inyong sariling kaligtasan. Absurdo iyan, bulalas ko, nakaramdam ng halo ng galit at desperasyon. Paano siya makakaimbento ng ganoong mga kasinungalingan tungkol sa akin? Nakalulungkot, ito ay isang karaniwang taktika sa mga ganitong kaso, paliwanag ni Atty. Mendez. Ang unang umaatake ay karaniwang nagtatatag ng dominant narrative. Sinusubukan ni Luis na bumuo ng isang imahe ng inyo bilang isang matandang babae na naguguluhan at manipulated ng isang estranghero habang ipinapakita niya ang sarili bilang ang nag-aalalang apo. Kailangan nating kumilos ng mabilis, dagdag ni Eduardo. Ang magandang balita ay mayroon tayong konkretong ebidensya. Ang adulterated na gamot,
ang binago ng mga dokumento, ang mga email tungkol sa aksidente. Ang masamang balita ay maaaring matagal ang legal process. Gaano katagal bago niya makuha ang interdiction? Tanong ko. Nakaramdam ng pangamba sa pag-iisip pa lamang na mawalan ng kontrol sa sarili kong buhay. Nakakuha kami ng isang temporary injunction na nagsuspinde ng anumang desisyon hanggang sa sumailalim kayo sa isang independent medical evaluation, sagot ni Atty. Mendez. Ngunit pipilitin niya na mangyari ang evaluation na iyon ng mas maaga hanggat maaari at susubukan niyang impluwensyahan ang resulta. Paano? Ipakikita niya ang inyong kamakailang medical history na malamang ay nagpapakita ng mga sintomas ng pagkalito at pagkalimot, mga sintomas na siya mismo ang nagdulot sa adulterated na gamot. Mukhang galit si Eduardo. Ito ay isang diabolikong plano, halos perpekto. Kung hindi kami nakialam sa oras, isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa kubo. Alam naming lahat kung ano ang mangyayari. Sa loob ng ilang linggo, idedeklara akong walang kakayahan, mawawala ng kontrol sa aking mga ari-arian, at sa huli ay magdurusa ng isang convenient na aksidente. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko sa wakas. Una, kailangan nating tiyakin na sumailalim kayo sa isang kumpletong medical evaluation sa mga doktor na pinagkakatiwalaan namin, sagot ni Atty. Mendez, kasama ang mga toxicological exam na magpapakita ng mga sangkap na ibinibigay ng walang inyong kaalaman. Ito ay magpapabagsak sa argumento na kayo ay nagdurusa sa demensya. Pangalawa, nagpatuloy si Eduardo, kailangan nating tiyakin na protektado ang inyong mga ari-arian. Nagsumayte na si Atty. Sutter. Mendez ng mga kahilingan upang harangan ang anumang paglipat o pagbebenta ng inyong mga ari-arian hanggang sa malutas ang kaso. At pangatlo, nagtapos si Atty. Mendez, kailangan nating ihanda kayo para sa isang direktang paghaharap. Sa ilang punto, marahil sa isang hukuman, kailangan ninyong harapin ang inyong apo at ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ang ideya na harapin si Luis sa isang hukuman ay nagpatindig ng balahibo sa akin, hindi dahil sa takot sa kanya, kundi dahil sa sakit na makita kung ano ang naging siya, ang aminin sa publiko na ang sarili kong apo, ang anak ng aking anak, ay nagplano ng aking kamatayan para sa pera. May isa pang bagay na kailangan ninyong malaman. Pag-amin ko, nagpasya na oras na para sa ganap na katapatan. Hindi ko sinabi ang lahat tungkol sa aking ari-arian. May isang account sa ibang bansa na binuksan ni Alfredo ilang taon na ang nakalipas. Halos 60 milyon sa isang Swiss bank. Hindi alam ni Luis yon. Nagpalitan ng tingin sina Eduardo at Atty. Mendez. Nagulat. Bakit hindi ninyo ito nabanggit kanina? Tanong ng abogado. Dahil hindi ako sigurado kung idineklara ko ito ng tama sa tax declaration sa lahat ng taong ito. Nag-amin ako. Nahihiya. Si Alfredo ang nag-aasikaso niyan. Pagkatapos niyang pumanaw, nagpatuloy lang ako sa pagdeklara ng mga domestic income. Bumuntong hininga ng malalim si Atty. Mendez. Nagpapalubha ito ng mga bagay. Kung matuklasan ni Luis ang account na ito sa panahon ng proseso, maaari niya itong gamitin laban sa inyo, nag-aangkin ng pagtatago ng ari-arian na magpapatibay sa argumento na hindi ninyo pinamamahalaan ng maayos ang inyong mga ari-arian. Sa kabilang banda, pagninilay ni Eduardo, ito ay pera na ligtas, malayo sa kanyang maabot. Maaari nating gamitin ito ng strategically. Bago kami magpatuloy sa pag-uusap, tumunog ulit ang telepono ng kubo. Sumagot si Selena at mabilis na lumapit sa amin, namumutla ang mukha. Eduardo, isang sasakyan ang huminto sa pasukan ng inn. Isang binata na may isang babae. Nagtatanong sila tungkol sa isang matandang babae na dumating kahapon. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Nakita kami ni Luis. Paano niya kami natuklasan? Bulong ko, natatakot. Mabilis na nag-isip si Eduardo. Inon ninyo ang cellphone ninyo. Ilang minuto lang ang pag-amin ko para pakinggan ang kanyang mga mensahe. Sapat na oras upang i-trace ang signal, bulong niya. Kailangan nating umalis dito ngayon. Nagmamadali nang iniipon ni Atty. Mendez ang mga dokumento sa kanyang folder. May labasan sa likuran. Oo, papunta sa isang trail na patungo sa dalampasigan, sagot ni Selena. Ang sasakyan ko ay nakaparada doon sa likuran.
maaari ninyo itong gamitin. Habang nagmamadaling kinukuha ni na Eduardo at Attorney Mendez ang aming mga gamit, nanatili akong nakapako, nakatingin sa bintana ng kubo na nakatanaw sa hardin. Ang katotohanan ng sitwasyon ay tumama sa akin ng buong lakas. Tumakas ako ng literal mula sa sarili kong apo na parang sa isang suspense film. Ginang Isabela, kailangan nating umalis, pagpilit ni Eduardo, marahang hinawakan ang aking balikat. Hindi nila kayo maaaring makita. Tumango ako, pilit na pinakilos ang aking nanginginig na mga binti. Kinuha namin ang maliit na bag ng aking damit at mga dokumento at lumabas sa likuran. Sumusunod sa isang makitid na trail sa pagitan ng namumulaklak na mga halaman na sa ibang pagkakataon ay magiging kaakit-akit sa akin. Ang sasakyan ni Selena ay isang lumang modelo, ngunit maayos na napangalagaan. Nagmaneho si Eduardo habang nakaupo si Attorney Mendez sa tabi ko sa likuran. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang umaandar ang sasakyan sa isang secondary road na malayo sa pangunahing pasukan ng inn. Sa Maynila, desisyon ni Eduardo, ang kanyang mga mata ay nagpapalitan sa kalsada at sa rearview mirror. May kaibigan akong nagmamay-ari ng isang maliit na hotel sa sentro. Hindi ito marangya, ngunit ito ay maingat. Maaari tayong manatili doon gamit ang false names habang inihahanda natin ang mga susunod na hakbang. Tumango si Attorney Mendez, sumasang-ayon sa plano. Sa kapital, magkakaroon tayo ng mas madaling access sa legal resources na kailangan natin at mawawala tayo sa gitna ng maraming tao. Ang biyahe patungo sa Maynila ay tensyonado. Sa tuwing may sasakyang lumalapit ng masyadong malapit, sumisiksik ako sa upuan. Iniisip si Luis na humahabol sa amin. Maingat, ngunit mabilis na nagmaneho si Eduardo, kumukuha ng mga alternative route upang matiyak na walang sumusunod sa amin. Sa tingin mo, alam niya kung saan tayo pupunta? Tanong ko sa isang punto. Imposible iyan, sagot ni Eduardo. Kahit na itrace pa nila ang iyong cellphone sa inn, wala silang paraan upang malaman ang aming mga plano sa hinaharap. Maliban kung nagsimula si Attorney Mendez, pagkatapos ay tumigil, na parang iniisip niya ito ng mas mabuti. Maliban kung ano? Pagpilit ko. Maliban kung naglagay sila ng ilang uri ng tracker sa ating mga gamit. Ngunit iyan ay paranoia. Sa tingin ko, nalampasan na natin ang punto kung saan maaari nating baliwalain ang anumang senaryo dahil mukha itong masyadong paranoid. Sumang-ayon si Eduardo. Pagdating natin sa Maynila, susuriin natin ang ating mga damit at gamit bilang pag-iingat. Habang papalapit kami sa lungsod, tumindi ang trapiko. Ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan, bus at truck ay parehong nagpapagaan at nakakabigat. Sa isang banda, mas madaling mawala sa gitna ng maraming tao. Sa kabilang banda, ang pollution at ingay ay malaking kaibahan sa katahimikan ng inn sa Batangas. Ang hotel ng kaibigan ni Eduardo ay nasa isang makitid na kalye sa lumang sentro. Ito ay isang 3 palapag na gusali na may decorated tile facade, tipikal ng arkitektura noong simula ng ika-20 siglo. Ang lobby ay maliit, ngunit malinis at kaaya-aya. Fernando, ito ang aking tiyuhin at tiyahin, sina Carlos at Isabela. Ipinakilala kami ni Eduardo sa receptionist, isang lalaking may edad na may kulay abong bigote. Nagkakaproblema sila sa pagtagas sa apartment at kailangan nilang manatili ng ilang araw. Tumango si Fernando na uunawaan ang mensahe sa pagitan ng mga linya. Oo naman, mayroon kaming isang double room na available sa 3 palapag. Napakatahimik, may mga bintana na nakatanaw sa likuran. Pagkatapos naming manirahan sa silid na simple ngunit komportable, maingat na sinuri ni Eduardo ang lahat ng aming damit at gamit para sa posibleng mga tracker. Wala siyang nakita na nagdala ng kaunting ginhawa. Lumabas si Attorney Mendez upang gumawa ng ilang partikular na tawag. Nang bumalik siya, mukha siyang mas optimistic. Nagtagumpay akong ischedule ang isang konsultasyon kay Dr. Elena Campos bukas ng umaga. Siya ay isang neurologist at judicial expert, dalubhasa sa mga mental capacity assessment. Lubos siyang iginagalang at ganap na ethical.
Kung mapapatunayan niya ang inyong ganap na kakayahan, magiging isang matinding dagok iyon laban sa mga pag-aangkin ni Luis. At paano ang bahay sa Tagaytay? Tanong ko. At ang iba ko pang ari-arian? Ibinigay ng hukom ang temporary block na hiniling namin, sagot ni Atty. Mendez. Hindi maaaring ibenta, ilipat o baguhin ni Luis ang anuman hanggang sa malutas ang kaso. Ngunit hindi iyon makapipigil sa kanya na subukan ang iba pang paraan. Tulad ng ano? Nagpapakalat na siya ng isang kwento tungkol sa inyong supposed mental decline sa mga kaibigan at kakilala. Lumilikha ng isang network ng mga witness na magsasabing napansin nila ang mga pagbabago sa inyong pag-uugali sa mga nakaraang buwan. Ito ay napaka-calculated, komento ko. Nakaramdam ng pangamba. Paano niya naplano ang lahat ng ito? Umupo si Eduardo sa nag-iisang silya sa silid, mukhang pagod bigla. Ang adiksyon sa sugal ay maaaring ganap na magbago ng isang tao. Ang kombinasyon ng malalaking utang at ang takot sa marahas ng mga kreditor ay lumilikha ng desperasyon na nagpapawalang sala sa anumang bagay sa isip ng addict. Ang kanyang obserbasyon ay nagpabago sa akin ng pagtingin kay Luis, hindi bilang ang calculating monster na nagplano ng aking kamatayan, kundi bilang isang taong may sakit na kinain ng adiksyon na sumira sa kanyang moral sense. Hindi nito binawasan ang kalubhaan ng kanyang mga aksyon, ngunit marahil ipinaliwanag nito kung paano ang aking matamis na apo ay naging isang taong may kakayahang gumawa ng ganoong kalupitan. Paano kung nag-alinlangan ako, isinasaalang-alang ang isang ideya na sumulpot? Paano kung bayaran ko na lang ang kanyang mga utang gamit ang account sa Switzerland? Maaari niyang mabayaran ang kanyang utang at baka hindi, sabay na sagot ni na Eduardo at Atty. Mendez nang may matibay na paninindigan na nagulat sa akin. Iyan ang magiging pinakamasamang desisyon, paliwanag ni Atty. Mendez nang may pasensya. Una, dahil papagtibayin nito ang kanyang pag-uugali. Pangalawa, dahil hindi nito malulutas ang fundamental problem, ang adiksyon. Sa loob lamang ng ilang buwan, muli siyang magkakautang at magkakaroon kayo ng mas kaunting resources upang protektahan ang inyong sarili. At pangatlo, dagdag ni Eduardo, ang mga creditor na iyon ay mga predator. Kung matuklasan nila na nagbayad kayo ng utang na ganoon kalaki, hindi nila kayo iiwan. Kayo ay magiging isang target. Tumango ako, kinikilala ang karunungan ng payo, ngunit ang puso ko bilang isang lola ay masakit pa rin. Sa kabila ng lahat, mahirap pa ring tanggapin na si Luis ay lumampas na sa point of no return. Magpahinga na kayo, mungkahi ni Atty. Mendez, tinitingnan ang kanyang relo. Bukas ay magiging isang mahalagang araw sa medical evaluation. Kailangan ninyong maging malakas at malinaw ang isip. Pagkaalis nila, nanatili akong nag-iisa sa kakaibang silid, nakatingin sa bintana patungo sa isang inner courtyard na napapalibutan ng iba pang lumang gusali, napakalayo sa aking komportabling bahay na binuo sa loob ng mga dekada kasama si Alfredo. Ang pakiramdam ng pagkatapon ay napakalaki. Pumikit ako, sinusubukang alalahanin kung paano si Luis noong bata, ang kanyang unang araw sa paaralan noong kumapit siya sa aking binti, natakot sa hindi alam. Ang tahimik na binatilyo pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, na sinubukan kong aliwin kahit sa sarili kong pagluluksa. Ang mapagmataas na binata na nakasuot ng toga sa araw ng kanyang pagtatapos. Nasaan na kaya ang batang iyon ngayon? Nandyan pa ba, nakabaon sa ilalim ng mga patong ng adiksyon at desperasyon? O ganap na siyang naglaho, pinalitan ng isang taong may kakayahang magplano ng malamig sa pagpatay sa sarili niyang lola? Sa mga masakit na tanong na iyon sa isip, natulog ako ng isang magulong pagtulog, puno ng mga bangungot, kung saan hinahabol ako ni Luis sa walang katapusang hagdanan, palaging malapit nang maabutan ako. Ang sumunod na umaga ay sumikat ng kulay abo at maulan, isang kalangitan na tila nagpapakita ng aking mood. Nagising ako ng maaga pagkatapos ng isang gabi ng fragmented sleep. Ang ulo ko ay sumasakit ng bahagya marahil resulta ng naipong tensyon o ng adulterated na gamot na dahan-dahang umalis sa aking sistema sa mga nakaraang araw. Dumating si Eduardo ng 8:30, nagdadala ng kape at sariwang tinapay.
Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata na nagbigay sa akin ng lakas. Kumusta ang pakiramdam ninyo? Tanong niya habang inaayos ang maliit na almusal sa mesa ng silid. Parang isang taong natuklasan na ang buong buhay niya ay isang farce. Sagot ko, sinusubukang ngumiti, ngunit nabigo. Hindi lahat ay peke, magiliw na obserbasyon ni Eduardo. Ang pag-ibig na ibinigay ninyo kay Luis sa loob ng maraming taon ay totoo. Ang mga masayang alaala na ibinahagi ninyo ay totoo. Ang nangyari pagkatapos ay hindi binubura iyon. Ang kanyang mga salita, kahit na may mabuting hangarin, ay humipo sa isang bukas na sugat. Paano ako magtitiwala sa anumang alaala ngayon? Ilan sa mga tawanan, sa mga sandali ng pagmamahal, sa mga confidences na ibinahagi sa aking apo ang tunay, at ilan ang calculated upang manipulahin ako. Kailangan nating umalis sa loob ng 20 minuto para sa konsultasyon kay Dr. Elena, imporma ni Eduardo, binabago ang usapan ng mapansin ang aking pagkabahala. Makikipagkita sa atin si Attorney Mendez ng direkta sa klinika. Nakakuha siya ng mga kopya ng mga medical exam na isinama ni Luis sa kahilingan ng interdiction. Iyon ay 3 buwan na ang nakalipas noong nasa ospital kayo dahil sa pagkahilo. Naaalala ba ninyo? Malabo kong naaalala. Nagkaroon ako ng vertigo episode pagkatapos ng tanghalian sa bahay ni Luis. Noong panahong iyon, iniugnay ko iyon sa init at pagod. Ngayon, napagtanto ko na malamang ay nagsisimula na silang bigyan ako ng droga. Sa mga pagsusulit na iyon, may mga palatandaan na ng ilang hindi pangkaraniwang sangkap sa inyong organismo, nagpatuloy si Eduardo. Ginamit ni Luis ang mga resulta upang mag-angkin na nagpakita na kayo ng mga sintomas ng cognitive decline ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit alam ni Dr. Elena kung paano tama na bigyang kahulugan ang nangyayari. Ang klinika ni Dr. Elena ay nasa isang matikas na subdivision ng Maynila sa isang modernong gusali na may mirrored facade. Sa pagpasok sa matikas na reception na may mga silya na leather at isang decorative fountain, nakaramdam ako ng pagiging wala sa lugar sa aking simple at improvised na damit. Naghihintay na si Attorney Mendez sa amin, nag-uusap ng pabulong sa isang matangkad at matikas na babae na nasa 50s ang edad. May maikling gray na buhok at manipis na salamin. Ang kanyang walang dungis na puting lab coat ay kaibahan sa isang makulay na handmade na kuwintas na nagbigay sa kanya ng accessible air sa kabila ng formal na tindig. Lola Isabela, ito si Dr. Elena Campos, pagpapakilala ni Attorney Mendez. Binati ako ng doktor nang may matatag na handshake at isang magiliw na ngiti. Pumunta tayo sa aking opisina. Kailangan nating gawin ang isang kumpletong evaluation at marami akong tanong. Ang sumunod na 3 oras ay nakakapagod. Una, kinuha ni Dr. Elena ang mga sample ng dugo at ihi para sa toxicological analysis. Pagkatapos, nagsagawa siya ng isang battery ng cognitive tests mula sa simpleng mga tanong tulad ng petsa at lugar hanggang sa komplikadong mga ehersisyo ng logical reasoning, memorya at decision-making. Sa buong proseso, tinanong niya ako ng detalyadong mga tanong tungkol sa aking medical history, ang aking pang-araw-araw na routine, at partikular tungkol sa mga sandali kung kailan ako nakaramdam ng pagkalito sa isip o pagkalimot. Palaging lumalala ang mga sintomas pagkatapos ng pagkain sa bahay ni Luis. Tanong niya sa isang punto, itinatala ang aking mga sagot sa isang tablet. Oo, ngayon na iniisip ko, lalo na pagkatapos ng tsaa sa gabi na pinipilit niyang ihanda, sabi niya may mga halamang gamot na nakakapagpakalma na makakatulong sa akin na matulog ng mas mahusay. At kailan ninyo unang napansin ang mga episode ng pagkalito? Sinubukan kong alalahanin ng may katumpakan. Sa tingin ko, nagsimula ito mga 3 buwan na ang nakalipas pagkatapos kong pumirma sa tinawag ni Luis na testament update. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Dr. Elena at Attorney Mendez. Ito ay kasabay ng unang mga exam na nagpapakita ng trace ng benzodiazepines sa inyong organismo. Sa dulo ng evaluation, tinanggal ni Dr. Elena ang kanyang salamin at tumingin ng direkta sa akin.
Lola Isabela, batay sa lahat ng mga pagsubok na ginawa ko ngayon, maaari kong kumpirmahin ng categorically na hindi kayo nagpapakita ng anumang palatandaan ng dementia, Alzheimer's o anumang iba pang neurodegenerative condition. Ang inyong cognitive capacity ay ganap na katugma sa inyong edad, na may performance na mas mataas sa average sa ilang mga pagsubok. Sa katunayan, nakaramdam ako ng matinding ginhawa sa kanyang mga salita. Isang bagay na maniwala sa akin sina Eduardo at Atencio Mendez. Isa pang ganap na iba na magkaroon ng opisyal na kumpirmasyon ng doktor. At paano ang mga episode ng pagkalito na naranasan ko? Kinumpirma ng preliminary results ng toxicological analysis ang natitirang presensya ng mga sangkap tulad ng lorazepam at iba pang mga gamot na pinagsama ay nagdudulot ng eksaktong mga sintomas na inyong inilarawan. Pagkaantok, pagkalito, mga pagkalimot. Hindi ang inyong isip ang nagkukulang, Lola Isabela. Kayo ay systematically na nilalason. Ang salitang nilalason ay lumutang sa hangin na parang isang hatol. Isang bagay na malaman intellectually kung ano ang ginagawa ni Luis, isa pang ganap na iba ang marinig mula sa isang respetadong doktor na kinukumpirma ang takot sa ganoong kalinaw na mga termino. Maglalabas ako ng isang kumpletong ulat sa pagtatapos ng araw, nagpatuloy si Dr. Elena. Maaari itong gamitin ni Atencio Mendez upang ibagsak ang kahilingan ng interdiction at upang itatag ang criminal process laban sa inyong apo. Pabalik sa sasakyan, pagkatapos ng konsultasyon, pinayagan ko ang sarili kong umiyak sa unang pagkakataon mula noong tumakas kami mula sa inn. Hindi ito luha ng takot o self-pity, kundi ng matinding kalungkutan sa kung ano ang naging si Luis at sa ginawa niya sa aming relasyon. Ano ang susunod na mangyayari? Tanong ko nang sa wakas ay kumalma ako. Ngayon, lalabanan namin, matatag na sagot ni Ate Mendez. Sa ulat ni Dr. Elena, hindi lamang namin ibabagsak ang kahilingan ng interdiction, kundi babaliktarin namin ang laro. Maghahain kami ng mga criminal action para sa attempted homicide, documentary fraud, pangangasiwa ng nakakapinsalang mga sangkap ng walang pahintulot, at estafa. Gaano katagal bago ito malutas? Nag-alinlangan si Atencio Mendez. Ang mga criminal process ay maaaring tumagal ng ilang buwan, minsan taon, ngunit ang civil part na may kaugnayan sa proteksyon ng inyong mga ari-arian at ang annulment ng mga fraudulent na dokumento ay maaaring malutas ng mas mabilis, lalo na sa mga ebidensya na mayroon kami. Ang prospect ng isang mahabang judicial process ay nakakatakot sa akin. Sa edad kong 67, wala akong maraming taon na natitira upang sayangin sa mga hukuman. At paano si Luis? Tanong ko. Aarestuhin ba siya? Sa mga ebidensya na mayroon kami, lubos na posible, sagot ni Atencio Mendez. Attempted homicide na may premeditation ay isang malubhang krimen. Idinagdag pa sa iba pang mga akusasyon, maaari siyang humarap sa isang malaking parusa. Ang ideya ng aking apo sa bilangguan ay nagdulot sa akin ng magkasalungat na damdamin. Sa isang banda, malamig niyang pinlano ang aking kamatayan. Sa kabilang banda, siya ang anak ng aking anak, ang huling piraso ng pamilya na naiwan sa akin. Mayroon bang anumang alternatibo? Tanong ko, nag-aalangan. Anumang paraan upang malutas ito nang hindi ganap na sinisira ang natitira sa aming pamilya? Nagpalitan ng nag-aalalang tingin sina Eduardo at Atencio Mendez. Lola Isabela, simula ni Eduardo ng may pagkaamo. Nauunawaan ko ang inyong hangarin na panatilihin ang family ties, ngunit kailangan kong maging napakalinaw. Nilampasan ni Luis ang lahat ng posibleng limit. Hindi lang ito isang financial fraud o emotional manipulation. Siya ay literal na nagpaplano ng inyong kamatayan. Sumasang-ayon ako kay Eduardo, dagdag ni Atencio Mendez. Ang aming pangunahing pag-aalala ay dapat na ang inyong kaligtasan. Nagpakita si Luis na handa siyang gawin ang lahat upang makuha ang inyong ari-arian. Kahit na magpasya kayong huwag ituloy ang mga criminal accusation, kailangan pa rin nating tiyakin na wala na siyang access sa inyo o sa inyong mga ari-arian. Dahan-dahan akong tumango, kinikilala ang karunungan sa kanilang mga salita, ngunit ang puso ko bilang isang lola ay nananatiling hati.
Mahirap itugma ang bata na pinalaki ko sa lalaking nagplano ng aking kamatayan. Nang dumating kami sa hotel, nagmamadaling lumapit sa amin si Fernando, ang receptionist, mukhang kinakabahan. Eduardo, kailangan kitang makausap ng pribado. Lumayo silang dalawa, nag-uusap ng pabulong. Mula sa tensyonadong ekspresyon ni Eduardo, napagtanto ko na may mali. Nang bumalik siya, seryoso ang kanyang mukha. Lola Isabela, may problema tayo. Nandito si Luis 1 oras na ang nakalipas, nagtatanong tungkol sa atin. Kinilabutan ako. Paano niya kami natagpuan ulit? Hindi ako sigurado. Hindi nagkumpirma si Fernando ng anuman. Sabi niya, hindi niya kilala ang sinumang Isabela. Ngunit nagpakita si Luis ng picture ninyo at iginiit na may impormasyon na kayo ay nananatili rito. Kailangan nating umalis agad, desisyon ni Attorney Mendez. Kung natagpuan niya ang lugar na ito, babalik siya kasama ang pulis o mas masahol pa. Mas masahol pa, ang loan shark na may utang siya, malungkot na paliwanag ni Eduardo. Kung desperado talaga si Luis, maaaring gumamit siya ng mas matinding paraan upang hanapin kayo. Mabilis naming kinuha ang aming ilang gamit. Ginabayan kami ni Fernando sa isang service exit sa likuran ng hotel, iniiwasan ang pangunahing lobby. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ko habang pumapasok kami sa sasakyan ni Eduardo na nakaparada sa isang side street. Sa apartment ko, desisyon ni Eduardo. Hindi ito malaki, ngunit may security sa gusali at ito ang huling lugar na maiisip ni Luis na hanapin. Habang tinatahak namin ang congested na lungsod, tumingin ako sa bintana sa mga tao sa mga sidewalk, nagpapatuloy sa kanilang normal na buhay. Paano nagbago nang ganito ang aking buhay sa loob lamang ng ilang araw? Mula sa isang tahimik na byuda na bumibisita sa kanyang apo sa dalampasigan hanggang sa isang takas, nagtatago mula sa sarili niyang dugo, natutulog sa mga kakaibang lugar, natatakot para sa kanyang buhay. Ang apartment ni Eduardo ay nasa isang middle-class neighborhood, sa isang gusaling mukhang karaniwan, ngunit may doorman at mga security camera. Ito ay maliit at organized, may isang minimalist decoration na tumutugma sa kanyang praktikal na personalidad. Hindi ito marami, ngunit ligtas tayo rito, sabi niya, ipinapakita sa akin ang guest room. Isang maliit na silid na may isang single bed lamang at isang maliit na aparador. Lumabas si Attorney Mendez upang personal na ibigay ang ulat ni Dr. Elena sa hukom na responsable sa kaso. Gusto kong tiyakin na walang anumang pagkawala ng mga dokumento, paliwanag niya bago umalis. Nakaupo sa maliit na sala ni Eduardo, pagod physically at emotionally, tinanong ko ang isang bagay na matagal nang gumugulo sa akin. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Ipinagsapalaran ang iyong trabaho, ang iyong kaligtasan, binubuksan ang iyong bahay sa isang estranghero. Huminto si Eduardo sa ginagawa niya at umupo sa sofa sa harap ko. Namatay siyang nag-iisa sa isang fifth-rate asylum, kung saan siya inilagay upang makatipid ng pera habang nakatira siya sa mansion niya. Sumara ang kanyang mga kamao sa masakit na alaala. Masyado pa akong bata. Wala akong resources o kaalaman upang tulungan siya. Nang makita ko kung ano ang planong gawin ni Luis sa inyo, sumumpa ako na sa pagkakataong ito, magiging iba, na sa pagkakataong ito, gagawa ako ng isang bagay. Lubos akong naantig sa kanyang mga salita. Sa gitna ng bangungot na naging buhay ko, nakakita ako ng isang mabait na kaluluwa. Isang taong handang isapalaran ng lahat upang tulungan ang isang estranghero dahil sa mga moral principle. Salamat, bulong ko, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung hindi mo sana ako sinindahan ng mensaheng iyon sa dalampasigan. Alam namin ng eksakto kung ano ang mangyayari, malungkot niyang sagot. At iyon ang dahilan kung bakit hindi tayo maaaring magpabaya hanggang sa legal na mapigilan si Luis na lumapit sa inyo. Tumunog ang telepono ni Eduardo. Si Attorney Mendez yon, may balita. Natanggap ng hukom ang ulat at agad na sinuspinde ang interdiction process, imporma niya, mukhang nagtagumpay. Mas mabuti pa, naglabas siya ng isang court order na nagbabawal kay Luis na lumapit kay Lola Isabela o sa alinman sa kanyang mga ari-arian. Naabisuhan na ang pulis.
Ito ay isang mahalagang tagumpay, ngunit alam naming lahat na hindi ito nangangahulugang katapusan ng labanan. Desperado pa rin si Luis, may utang at mapanganib at ngayon ay mas cornered kaysa dati. At paano ang criminal process? Tanong ko. In-schedule ng delegate ang inyong statement para bukas ng umaga, sagot ni Atty. Mendez. Sa inyong mga pahayag at lahat ng ebidensya na naipon namin, dapat silang mag-issue ng warrant of arrest para kina Luis at Amelia sa pagtatapos ng araw. Ang prospect na makita ang aking apo na aarestuhin ay nagdulot pa rin sa akin ng matinding pagkabalisa. Ngunit ngayon, nauunawaan ko na ito ay kinakailangan, hindi lamang para sa aking kaligtasan, kundi para maiwasan siyang makasakit pa ng ibang tao. Noong gabing iyon, pinatindi ni Eduardo ang security ng apartment, sinuri ng 2 beses ang lahat ng mga kandado at nag-install ng isang portable alarm device sa pinto. Umalis si Atty. Mendez, ngunit nangako siyang babalik sa susunod na umaga na may balita. Sa tingin mo, ligtas tayo rito? Tanong ko habang naghahanda si Eduardo ng tsaa sa maliit na kusina. Sa tingin ko, oo, sagot niya kahit na napansin ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi alam ni Luis ang address na ito at ang gusali ay may 24-hour doorman. Gayunpaman, nakita ang aking nag-aalalang ekspresyon, idinagdag niya. Ngunit marahil ay matalino na mag-isip ng isang mas ligtas na lugar. May kaibigan akong nagmamay-ari ng isang farm sa labas ng lungsod. Maaari tayong pumunta roon bukas hanggang sa mahuli si Luis. Tumango ako, nagpapasalamat sa kanyang pag-aalala, ngunit sa parehong oras ay pagod na sa pagtakas. Sa edad kong 67, pagkatapos ng isang buhay ng tapat na pagtatrabaho kasama si Alfredo, naging isang takas ako, nagtatago sa mga hindi kilalang lugar, natatakot para sa aking buhay. Ano ang nangyari sa buhay ko? Bulong ko, mas para sa sarili ko, kaysa kay Eduardo. Ito ay temporarily na naantala, sagot niya. Umupo sa harap ko, at inaalok ako ng isang tasa ng tsaa. Ngunit hindi pa ito tapos. Muli mo itong itatayo, iba marahil, ngunit sa iyo pa rin. Ang kanyang mga salita ay naglalaman ng karunungan na nagbigay ng ginhawa sa akin. Oo, ang aking buhay ay nabaligtad, ngunit nasa aking mga kamay pa rin ito. Kung makakaligtas ako sa krisis na ito, maaari akong magsimulang muli sa mga bagong foundation, bagong mga tao, bagong layunin. Kinabukasan ng umaga, tumunog ng maaga ang bell. Si Atty. Mendez iyon, mukhang balisa. May lead tayo kay Luis, anunsyo niya pagkapasok pa lang. Isang hotel doorman sa Cebu ang nakakilala sa kanyang picture sa balita. Apparently, nag-check-in sila ni Amelia kagabi sa ilalim ng false names. Cebu? Tanong ni Eduardo, nagulat. Bakit sila pupunta roon? Hindi ako sigurado, ngunit papunta na ang pulis. Sana ay maaresto sila sa loob ng ilang oras. Ang balita ay nagdala ng kaunting ginhawa, ngunit may isang bagay pa rin ang gumugulo sa akin. Cebu, walang saysay. Obserbasyon ko. Kung tumatakas talaga sila, pupunta sila ng mas malayo. Baka subukan pa nilang umalis ng bansa. Kumunot ang noo ni Atay. Mendez, isinasaalang-alang ang aking obserbasyon. Tama ka. Mukha itong kakaibang pagpipilian para sa isang takas. Maliban kung nagsimula si Eduardo, pagkatapos ay tumigil ng biglaan, na parang may nakakagambalang ideya ang dumating. Maliban kung ano? Pagpilit ko. Maliban kung isa itong deliberate distraction, pagtapos niya, nagpalitan ng nag-aalalang tingin kay Atty. Mendez. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Eduardo. Sumagot siya, nakinig sa loob ng ilang segundo at namutla ang kanyang mukha. Kailan? Tanong niya ng may tensyon. Naiintindihan ko. Aalis kami agad. Pagkatapos magbitiw, humarap siya sa amin ng may pagmamadali. May sumalakay sa bahay ninyo sa Maynila, Lola Isabela. Tumunog ang alarm system, 15 minuto na ang nakalipas. Papunta na ang pulis, ngunit si Luis, pagtatapos ko, nakaramdam ng pangamba sa aking likod. Hindi siya kailanman nasa Cebu. Nagpadala siya ng isang tao upang lumikha ng isang false lead habang hinahabol niya ang talagang gusto niya. Kailangan nating pumunta roon, desisyon ni Eduardo. Kung naghahanap siya ng mga dokumento o valuables, kailangan nating malaman ng eksakto kung ano ang kinuha niya.
Mapanganib iyan, babala ni Atty. Mendez. Kung nasa bahay pa si Luis, malamang ay dumating na ang pulis, argumento ni Eduardo. At kailangan nating suriin ang pinsala, tingnan kung ano ang hinahanap niya. Nag-aatubili, sumang-ayon si Ate Mendez, at sa loob ng 20 minuto, nasa sasakyan kami, patungo sa aking bahay, isang lugar na hindi ko pa nakikita mula noong nakamamatay na pagpunta sa dalampasigan, na parang nangyari na noon pa, kahit na ilang araw pa lamang ang nakalipas. Sa paglapit namin sa pamilyar na kalye, nakita ko ang 2 police car na nakaparada sa harap ng aking bahay. Ang maliit na hardin na inalagaan ko ng may pagmamahal ay mukhang buo, ngunit ang pangunahing pinto ay kitang-kitang nasira. Isang pulis ang lumapit sa amin nang lumabas kami ng sasakyan. Sinuway ang bahay, paliwanag niya. Tinakot ng alarm ang sumalakay na tumakas bago kami dumating, ngunit nagdulot siya ng malaking pinsala sa loob. Mukhang may hinahanap siyang isang partikular na bagay. Pagpasok sa bahay, nagulat ako sa nakita ko. Mga drawer na nakabukas, mga aparador na bukas, mga dokumento na nakakalat sa sahig. Ang aking sanctuary, ang tahanan na ibinahagi ko kay Alfredo sa loob ng mga dekada. Nilapastangan ng kasakiman at desperasyon ng sarili kong apo. Diretso siya sa opisina, obserbasyon ni Eduardo habang naglalakad sa hallway. Alam na alam niya kung ano ang hinahanap niya. Sa maliit na opisina, mas matindi ang kaguluhan. Ang lumang desk na mahal ni Alfredo ay nasira. Ang mga drawer nito ay inalis at wala ng laman. Ang safe na nakabaon sa dingding ay bukas. Nawawala ang laman nito. Ano ang nasa safe? Tanong ni Atty. Mendez. Ilang family jewelry, mahahalagang dokumento at nag-alinlangan ako na aalala ang isang bagay na halos nakalimutan ko, ang mga access data sa Swiss account. Nagpalitan ng tingin sina Eduardo at Atty. Mendez na babahala. Kung nakuha ni Luis ang data na iyon, dahan-dahang nagsalita si Eduardo. Maaari niyang subukang i-access ang account ng remotely, ilipat ang lahat ng pera. Kailangan nating tawagan agad ang bank, desisyon ni Ate Mendez. Hawak na ang telepono. Harangan ang account bago pa huli na. Habang inaasikaso nila iyon, dahan-dahan akong naglakad sa bahay, sinusuri ang lawak ng paglabag. Ang bawat silid ay naglalaman ng mga alaala. Ang silid kung saan kami natutulog ni Alfredo na magkayakap sa malamig na gabi, ang kusina kung saan siya naghahanda ng kanyang sikat na baked rice tuwing linggo. Ang sala kung saan si Luis, na bata pa, ay nagbubukas ng mga regalo ng Pasko na may mga matang nagniningning sa excitement. Ngayon, ang lahat ay may mantsa, hindi lamang ng pisikal na pagsalakay, kundi ng pagtataksil na nauna sa sandaling ito. Kinuha ko ang isang photograph na nahulog sa sahig. Ako, si Alfredo at si Luis sa kanyang pagtatapos sa high school. 3 nakangiting mukha, mapagmataas, nagkakaisa, isang larawan ng isang pamilya na wala na. Lumitaw si Atty. Mendez sa tabi ko, madilim ang mukha. Nagtagumpay akong makipag-usap sa bank sa Switzerland. Kinumpirma nila na nagkaroon ng attempted access sa account 20 minuto na ang nakalipas gamit ang inyong mga credentials. Nagtagumpay si Luis? Hindi. Hinarang ng bank ang pagtatangka dahil nagmula ito sa isang unrecognized IP. Mayroon silang mahigpit na protocol para sa mga account na ganoon kalaki. Ngunit ngayon ay nagpatupad sila ng isang ganap na block. Walang sino man ang makaka-access sa account hanggang sa personal kayong humarap sa agency sa Switzerland. Bumuntong hininga ako, bahagyang guminhawa. Hindi niya nakuha ang pera. Ngunit ngayon, mas desperado siya kaysa dati, obserbasyon ni Eduardo, sumali sa amin at alam niya na ang huling pag-asa niya na bayaran ng utang ay naglaho na. Lumapit ang isang pulis, hawak ang kanyang radyo. Ginang Isabela, nakatanggap kami ng isang mahalagang impormasyon. Isang sasakyan na nakarehistro sa pangalan ni Luis ang nakita sa kalsada patungo sa Tagaytay mga 1 oras na ang nakalipas. Ang pagbanggit sa Tagaytay ay nagpatibok ng aking puso. Ang summer house, ang ari-arian na may malaking sentimental value para sa akin at kay Alfredo. Pupunta siya sa bahay sa Tagaytay, pagtapos ko.
Marahil ay naniniwala siya na mayroong mahalagang bagay doon, isang bagay na maaari niyang ibenta ng mabilis o desperado lamang siya at wala ng pagpipilian, mungkahi ni Eduardo, naghahanap ng isang lugar upang magtago temporarily. Naabisuhan na ang pulisya sa Tagaytay, imporma ng pulis. Minomonitor nila ang ari-arian at ang mga kalsada patungo rito. Si Atty. Mendez, pagkatapos ng isang maikling pag-uusap sa telepono, ay lumingon sa amin. Nakausap ko ang delegate na responsable sa kaso. Iminumungkahi niya na manatili kayo sa isang hotel sa ilalim ng police protection hanggang sa mahuli si Luis. Ang ideya ng isa pang taguan, isa pang kakaibang kama, mas maraming araw na nabubuhay ng may takot, ay nagdulot sa akin ng biglaang pagkapuot. Hindi ako magpapatuloy sa pagtakas. Hindi ko papayagan si Luis na nakawindi ng aking dignidad at kalayaan. Hindi, matatag kong sagot, nagulat sa sarili ko sa determinasyon sa aking boses. Tama na ang pagtatago, pupunta ako sa Tagaytay. Ano? Bulalas ni Eduardo, nagulat. Ngunit iyon mismo ang direksyon kung saan pupunta si Luis. Iyon mismo, sagot ko, isang bagong resolusyon ang lumalaki sa loob ko. Oras na para harapin ang aking apo ng direkta sa teritoryo na kilala ko na may kahulugan para sa aming pamilya. Lubos na mapanganib iyan, argumento ni Atty. Mendez. Si Luis ay cornered, desperado. Mahuhuli siya ng pulis, kailangan lang nating maghintay. At paano kung sirain niya ang bahay bago iyon? Ang lugar na iyon ay naglalaman ng huling buo na alaala ko kay Alfredo. Hindi ko papayagan si Luis na lapastanganin niyon tulad ng ginawa niya sa bahay na ito. Sinubukan ni na Eduardo at Atete. Mendez napigilan ako, nagpapakita ng mga rational argument tungkol sa kaligtasan at mga procedure. Ngunit sa unang pagkakataon, mula noong nagsimula ang lahat, naramdaman ko ang ganap na katiyakan sa aking daan. Pupunta ako sa Tagaytay, ulit ko nang may katapusan, kasama man kayo o wala. Naroon na ang pulis. Ligtas ako, ngunit kailangan kong naroroon. Kailangan kong makita ito na matapos sa sarili kong mga mata. Pagkatapos ng mas maraming argumento, sa wakas ay sumang-ayon sila sa kondisyon na ako ay mahigpit, na nasa ilalim ng police supervision at hindi ako susubukan na harapin si Luis ng personal. Tinanggap ko ang mga term, kahit na sa loob ko, alam ko na pagdating ng oras, gagawin ko ang ididikta ng aking puso. 3 oras pagkatapos, umaakyat ang aming sasakyan sa paikot-ikot na mga kalsada ng bundok patungo sa Tagaytay. Ang tanawin ay magandang kaibahan sa drama na aming nararanasan. Luntiang kabundukan sa ilalim ng crystal clear na asul, na kalangitan, ang hangin ay lalong lumalamig habang umaakyat kami. Kinumpirma ng pulis na ang sasakyan ni Luis ay nasa lungsod. Imporma ni Eduardo pagkatapos makatanggap ng tawag. Ngunit hindi pa nila natatagpuan ng eksakto kung nasaan siya. Nasa bahay siya, sagot ko ng may katiyakan na hindi ko maipaliwanag. Iyon ang direksyon kung saan kami pupunta at doon matatapos ang lahat. Habang papalapit kami sa destinasyon, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan na nananatili. Pagkatapos ng mga araw ng takot at kawalan ng katiyakan, sa wakas ay kinokontrol ko na ang sarili kong kwento. Anuman ang maging resulta ng napipintong paghaharap kay Luis, haharapin ko ito ng nakatayo, hindi na bilang isang natatakot na biktima, kundi bilang ang matatag na babae na palaging nakikita sa akin ni Alfredo. Ang kalsada ay umiikot sa pagitan ng mga centenary na araukarya, nagdadala sa amin sa paghaharap na magbabago magpakailanman sa kahulugan ng salitang pamilya sa aking buhay. Ang kalsada patungo sa Tagaytay ay nagdadala sa akin ng magkasalungat na alaala sa bawat liko. Naalala ko ang mga biyahe kasama si Alfredo, ang tunog ng kanyang tawa noong nagpahayag ako ng kaba sa mas matarik na bahagi ng daan. Naalala ko rin si Luis noong bata pa sa likurang upuan, nagtatanong bawat 5 minuto kung nakarating na kami. Napakaraming masayang alaala na ngayon ay may mantsa ng kung ano ang darating. Lola Isabela, nagsalita si Eduardo, binabalaan ang aking mga iniisip. Nagtatag ang pulis ng isang perimeter sa paligid ng bahay. Kinumpirma nila na may isang tao sa loob, malamang si Luis.
Gusto ba ninyong huminto kami sa advance post na inilagay nila 2 kilometers mula sa ari-arian? Tumango ako ng tahimik. Sa bawat minutong lumipas, ang katotohanan ng sitwasyon ay lalong nagiging malinaw at masakit. Si Luis ay cornered, hinahabol na parang isang nasugatan na hayop. At ang mga nasugatan na hayop ay hindi mahuhulaan. Sa improvised police post, isang van na nakaparada sa isang roadside arsenal, sinalubong kami ni Teniente Ramos, isang lalaking may edad na may seryosong ekspresyon at tindig na nagpapakita ng kanyang mga taon ng karanasan. Ginang Isabela, formal niyang binati ako. Kontrolado namin ang sitwasyon. Ang inyong bahay ay napapalibutan. Nakilala namin ang 2 individual sa loob. Naniniwala kami na sina Luis at Amelia Nogueira iyon. Mukhang may hinahanap sila. Gumagalaw mula sa isang silid patungo sa isa pa. Armado ba sila? Tanong ni Atimer Mendez. Wala kaming visual confirmation ng mga armas, ngunit nagpapatuloy kami sa pag-aakala na maaari silang armado. Ang ideya ni Luis na armado ay nagdulot sa akin ng bagong alon ng pagkabalisa. Ano ang nangyari sa kanya? Paano ang matamis na bata na kilala ko ay naging isang taong kailangan protektahan ng pulisya ang sarili nila? Ano ang plano? Tanong ko, sinusubukang panatilihin ang aking pagkakumpleto? Sinusubukan naming makipag-ugnayan. Nagpadala kami ng mga mensahe sa loudspeaker, ngunit hanggang ngayon wala kaming nakuha na tugon. Kung patuloy silang hindi sasagot, kailangan nating isaalang-alang ang isang tactical entry. Tactical entry ay nangangahulugang pasukin ang bahay ng sapilitan? Tanong ko, natakot. Ito ay isang huling paraan, ginang. Ngunit kung i-assess namin na may panganib ng self-harm o significant property destruction, maaaring kailangan naming makialam. Ang ideya ng mga armadong pulis na sumalakay sa bahay na pinili namin ni Alfredo bilang aming refuge ng kapayapaan ay hindi ko matanggap. At ang posibilidad na si Luis ay mag-react ng marahas at masugatan o mas masahol pa. Hindi. Kailangan may iba pang solusyon. Hayaan ninyo akong makipag-usap sa kanya. Bigla kong mungkahi. Hinding-hindi, sabay na sagot ni na Eduardo at Atimer Mendez. Masyadong mapanganib yan pagtapos ng tenyente. Ang inyong apo ay mentally unstable at desperado. Hindi namin maaaring payagan na ilantad ninyo ang inyong sarili sa panganib na yon. Hindi niya ako sasaktan, argumento ko, kahit na may boses sa loob ko na nagdududa sa katiyakang iyon. Kilala ko si Luis mula nung ipinanganak siya. Alam ko kung paano makipag-usap sa kanya. Sa lahat ng respeto, ginang. Ang tenyente ay sumagot ng may pasensya. Ang Luis na kilala ninyo ay nagplano na lasunin kayo at falsified ang inyong kamatayan sa isang aksidente. Hindi namin maaaring magtiwala sa anumang predictability ng pag-uugali sa sandaling ito. Totoo ang kanyang mga salita, ngunit kahit pa, may isang bagay sa loob ko na nagpilit na kailangan kong subukan. Hindi lang para kay Luis, kundi para sa sarili ko, para sa ilang closure na may kahulugan sa gitna ng lahat ng kabaliwan na ito. Tenyente. Nakialam si Atimer Mendez na pagtanto ang aking determinasyon, marahil ay makakakuha tayo ng isang compromise. Paano kung makipag-usap si Lola Isabela kay Luis sa telepono mula sa isang ligtas na distansya nang walang physical contact? Sinuri ng tenyente ang ideya sa isang sandali. Maaari itong gumana. Maaari nating gamitin ang megaphone upang turuan siyang sagutin ang telepono ng bahay. Kung pumayag siyang makipag-usap, maaari itong makatulong na i-de-escalate ang sitwasyon. Pagkatapos ng mas maraming talakayan tungkol sa kaligtasan at mga procedure, naaprubahan ang plano. Makikipag-usap ako kay Luis sa landline ng bahay habang mananatili ako sa police van, sapat na malayo upang maging ligtas, ngunit sapat na malapit upang ang aking boses ay posibleng magpakalma sa kanya. Tandaan ninyo, itinuro sa akin ni Eduardo habang naghahanda ako. Kahit ano pa ang sabihin niya, manatiling matatag. Maaari niyang subukang i-manipulate kayo ulit, maglaro sa inyong mga emosyon. Huwag kayong mahulog sa patibong na yon. Tumango ako, nagpapasalamat sa payo kahit na alam kong mas madaling sabihin kaysa gawin.
Alam ni Luis ang aking mga kahinaan, ang aking mga emotional trigger. Nagpalipas siya ng mga taon na maingat na pinag-aaralan ang mga ito para sa kanyang manipulation. Ginamit ng tenyente ang megaphone upang makipag-usap sa bahay. Luis Nogueira, alam namin na ikaw at si Amelia ay nasa loob. Ang bahay ay napapalibutan, walang labasan. Gusto kang kausapin ng iyong lola sa telepono ng bahay, sagutin mo kapag tumunog. Nagkaroon ng mahabang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, bahagyang gumalaw ang isa sa mga curtain ng sala. May isang taong nagmamasid. Diniyal ng tenyente ang numero ng bahay. Narinig namin ang Tony sa communication device. 1, 2, 3 beses. Sa ika-4 na tone, may sumagot ngunit walang nagsalita. Luis, tawag ko, mas matatag ang boses kaysa sa inaasahan ko. Ako ito, Lola. Katahimikan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, ano ang gusto mo? Ang boses ni Luis ay kakaiba, tensyonado, halos hindi ko makilala. Gusto kong intindihin, Luis. Gusto kong malaman kung paano tayo dumating sa puntong ito. Isang mapait na tawa ang nagmula sa kabilang linya. Paano tayo dumating sa puntong ito? Hindi mo talaga alam, ano? Palaging nabubuhay sa inyong bubble, ang inyong perpektong mundo kasama si Lolo. Hindi nakikita ang nangyayari sa paligid ninyo. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko kung paanong kayong dalawa ay palaging ang perpektong mag-asawa, ang mga huwarang lolo at lola. Mahal ng lahat sina Alfredo at Isabela, ang mga mababait, ang mga mapagbigay, ngunit walang sino man ang nakakita sa nangyayari kapag umalis na ang mga bisita. Tungkol saan ka nag-uusap? Palagi ka naming tinatrato ng may pag-ibig. Pag-ibig. Halos idura niya ang salita. Ganyan mo iyan tawagin. Alam mo ba kung ilang beses umiyak ang tatay ko dahil sa inyo? Ilang beses siyang umuwi na wasak pagkatapos bisitahin ang mga huwarang magulang? Roberto? Nag-uusap si Luis tungkol sa aking anak, ang kanyang ama. Isang matinding sakit ang tumagos sa aking dibdib. Ang tatay mo ay may mga problema, Luis. Sinubukan namin siyang tulungan sa lahat ng posibleng paraan. Mga problema na kayo ang gumawa. Sigaw niya, nanginginig ang boses sa galit. Palaging humihingi ng pagiging perpekto, palaging ikinukumpara siya sa mga anak ng iba. Walang ginawa niya ang sapat na maganda para sa dakilang Alfredo Nogueira, tama? Ang mga akusasyon ay tumama sa akin na parang sampal. Totoo na si Alfredo ay mahigpit kay Roberto, umaasa ng excellence sa lahat, ngunit iyon ay pag-ibig, hindi kalupitan. Gusto namin ang pinakamahusay para sa aming anak. Ang tatay mo ay minahal, Luis. Kung mayroon siyang ganong impresyon, iyon ay isang misunderstanding. Misunderstanding. Tumawa ulit si Luis, isang tunog na nagpatindig ng balahibo sa akin. Iyan ang palagi ninyong sinasabi, tama? Mali ang pagkaintindi mo, anak. Ito ay para sa iyong ikabubuti. Alam mo ba ang sinabi ng tatay ko sa akin bago siya namatay sa aksidenteng iyon? Na nagmamaneho siya ng lasing dahil hindi na niya kinaya ang patuloy na subukan na patunayan ang kanyang halaga sa inyo. Ang pagbubunyag na iyon ay tumama sa akin na parang pisikal na impact. Namatay si Roberto pabalik mula sa isang party. Ang kanyang sasakyan ay bumaliktad sa isang kurbada. Ang ulat ay nagpakita ng mataas na alcohol content sa dugo. Iniuugnay namin iyon sa kawalang ingat, isang kakilakilabot na pagkakamali. Hinding-hindi ko naisip na may mas malalim pa sa likod. Luis, hindi iyan totoo. Pumalya ang boses ko. Iyan lang ang katotohanan na mahalaga sa akin, sagot niya, malinaw ang kapaitan. At pagkatapos siyang mamatay, kinupkop ninyo ako. Siyempre, hindi pa babayaan ng mga huwarang lolo at lola ang ulilang apo. Ngunit palagi akong tinitingnan na parang inaasahan ninyo na gagawin ko ang parehong mga pagkakamali ng aking ama. Palaging pinipilit akong maging perpekto, na huwag sayangin ang mga pagkakataon tulad niya. Ang kanyang mga salita ay nagbukas ng isang sugat na hindi ko alam na mayroon. Totoo na pagkatapos ng pagkamatay ni Roberto, si Alfredo at ako ay naging partikular na demanding kay Luis. Gusto namin na magkaroon siya ng lahat ng mga pagkakataon na sa aming pananaw ay sinayang ng kanyang ama.
ngunit iyon ay binigyang kahulugan sa isang ganap na magkaibang paraan ng bata na nagluluksa sa kanyang ama. Luis, kung ganyan ang pakiramdam mo, lubos akong nagsisisi, talagang nagsisisi. Ngunit iyan ba ay nagbibigay katwiran sa pagtatangka na patayin ako? Nagkaroon ng matagal na pagtigil. Nang magsalita siya ulit, mas kontrolado ang kanyang boses, halos malamig. Hindi, walang nagbibigay katwiran. Nawala ako, Lola. Ganap akong nawala. Isang malalim na pagbuntong hininga. Nagsimula akong magsugal upang makaramdam ng isang bagay, anumang bagay, upang magkaroon ng kontrol sa isang bagay sa buhay ko. Nang mapagtanto ko, may utang na akong milyon-milyon sa mga taong hindi tumatanggap ng mga excuse. Maaari sana tayong nag-usap, Luis. Tinulungan sana kita sa anumang paraan. Paano? Binibigyan ako ng sermon tungkol sa financial responsibility, ikinukumpara ako sa anak ng kaibigan ninyo na naging doktor? Tumawa siya ng mapait. Bukod pa rito, huli na. Hindi exactly pasyente ang tiburon sa mga may utang. Kaya nagpasya ka na ang aking kamatayan ang solusyon. Pagtapos ko, ang sakit ng katotohanan iyon ay sariwa pa. Ideya iyon ni Amelia sa simula, pag-amin niya pagkatapos ng isang sandali. Sabi niya, mas malinis, mas mabilis. Isang matandang babae, isang domestic accident, walang sino man ang magtatanong ng husto. Ang mana ay mapupunta sa akin, babayaran ko ang mga utang at magpapatuloy kami. Ang lamig kung paano niya inilarawan ang plano upang patayin ako ay nagpadama sa akin ng pagkahilo. Paano kami dumating sa puntong ito? Paano hindi ko napansin ang lalim ng dysfunction sa aming pamilya? At ngayon, ano ang plano, Luis? Ang bahay ay napapalibutan, walang labasan. Isa pang matagal na pagtigil. Hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pumunta ako rito, naghahanap ng isang bagay na maaari kong ibenta ng mabilis. Mga jewelry, mga valuable document, anumang bagay, ngunit wala akong nakita na kapakipakinabang. Ano ang gagawin mo kung nakita mo yon? Tanong ko, tunay na curious. Susubukan kong makipagnegosasyon sa tiburon, makakuha ng mas maraming oras, ngunit ngayon, ang kanyang boses ay naglaho at sa likuran, narinig ko ang tila pag-iyak ni Amelia. Luis, sumuko ka na sa pulis. Iyan na lang ang opsyon ngayon. Marahil sa isang magaling na abogado, sa pagsasaalang-alang ng sitwasyon, mababawasan ang iyong sentensya. Sentensya. Tumawa ulit siya. Ang nakakagambalang tunog na yon. Lola, hindi mo talaga naiintindihan, ano? Alam na ng tiburon na hindi ako magbabayad. Kahit sa bilangguan, makikita niya ako at magiging mas masahol pa kaysa sa anumang magagawa ng penitentiary system. Kinilabutan ako nang mapagtanto ko ang tindi ng sitwasyon. Hindi lang tumatakas si Luis mula sa pulis, kundi mula sa mga kriminal na hindi maglalaro ayon sa mga batas ng batas at kaayusan. Maaari ka naming protektahan, alok ko, kahit na walang gaanong paniniwala. Para doon, kailangan kong isuko ang tiburon na magiging basically pagpirma ng aking sariling death warrant. Bumuntong hininga siya ng malalim. Walang labasan, Lola. Sinira ko ang lahat, ganap na sinira. May isang bagay sa tono ng kanyang boses ang nag-alala sa akin. Ito ay pagpapasakop, ngunit may bakas ng katapusan na nakakatakot sa akin. Luis, ano ang iniisip mong gawin? Pagod na ako, Lola. Sobrang pagod na tumakas, magsinungaling, magpanggap na ako ay isang taong hindi ako. Luis, makinig ka sa akin. Huwag kang gagawa ng isang bagay na padalos-dalos. Maaari nating lutasin ito ng magkasama. Magkasama? Tanong niya. At sa isang sandali, narinig ko ang hindi sigurado na bata na siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos ng pinlano kong gawin sa'yo, para sa akin, Luis, matatag kong sagot. Kahit pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin ang anak ng aking anak. Dala ko pa rin ang mga alaala ng bata na ikaw, ng pag-ibig na ibinahagi natin. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tumingin ako sa tenyente na nagbigay sa akin ng senyales na magpatuloy sa pagsasalita, na panatilihin siyang kasangkot. Isipin mo ang tatay mo, Luis, kung totoo ang sinasabi mo,
Kung talagang naramdaman ni Roberto na hindi siya sapat, huwag mong ulitin ang parehong pagkakamali niya. Huwag kang pumili ng isang daan na walang pagbabalik. Hindi mo naiintindihan, bulong niya. Kung gayon, tulungan mo akong intindihin. Halika sa pinto ng walang baril at mag-usap tayo ng harapan bilang isang pamilya kasama ang lahat ng ating mga pagkakamali. Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Luis sa kabilang linya. Pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan. Talagang pupunta kayo rito pagkatapos ng lahat? Oo, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Binabaliwala ang nababahalang mga tingin ni na Eduardo at ng tenyente. Kung iiwan mo ang baril, pupunta ako sa iyo. Tinakpan ng tenyente ang mikropono. Ginang Isabela, lubhang mapanganib iyan. Hindi namin maaaring payagan. Tinaas ko ang kamay ko upang patahimikin siya. Sa sandaling iyon, ito ay isang isyu sa pagitan ng lola at apo, isang isyu ng pamilya. Walang tricks, Luis, wala nang kasinungalingan. Kami lang nag-uusap ng tapat sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, sumagot si Luis, "Okay, iiwan ko ang baril sa mesa ng sala. Maghihintay ako sa balcony. Si Amelia lang ang mananatili sa loob ng bahay." "Pupunta ako," pangako ko, ibinaba ang telepono. Ang kaguluhan ay agad. Sina Eduardo at Terry Mendez at ang tenyente ay nagsimulang magprotesta ng sabay-sabay. "Ito ay suicide," bulalas ni Eduardo. "Maaaring nagsisinungaling siya tungkol sa baril," babala ni Attorney Mendez. "Ganap na hindi kasali," deklara ng tenyente. "Hindi namin ilalagay sa panganib ang isang civilian." Hinarap ko silang tatlo ng may determinasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. "Mga Ginoo, pinahahalagahan ko ang pag-aalala, ngunit ito ang aking pamilya, ang aking responsibilidad. Kung may posibilidad na malutas ito ng walang karahasan, kailangan kong subukan." "Lola Isabela," argumento ng tenyente, "nagplano siyang patayin kayo. Hindi ito isang karaniwang family disagreement." "Alam ko iyan. Ngunit alam ko rin na may mas higit pa sa kwentong ito kaysa sa kasamaan lamang. May sakit, may generational trauma, may mga bagay na kailangang sabihin bago pa huli na." Pagkatapos ng mas maraming argumento, sa wakas ay nakakuha kami ng isang compromise. Pupunta ako sa bahay, ngunit gagamit ako ng isang bulletproof vest na nakatago sa ilalim ng aking damit. Ang mga pulis ay mananatiling nakaposisyon ng strategically, handang makialam sa pinakamaliit na palatandaan ng panganib. At gagamit ako ng isang hidden microphone upang marinig nila ang pag-uusap. Nang matapos ang mga paghahanda, hinawakan ni Eduardo ang aking mga kamay. "Pakiusap, mag-ingat kayo. Huwag ninyong hayaang i-manipulate kayo ulit." Tumango ako, naantig sa kanyang tunay na pag-aalala. "Magiging maingat ako, nangangako ako, ngunit kailangan kong bigyan siya ng huling pagkakataon na ito. Hindi para kay Luis, kundi para sa sarili ko." Ang paglalakbay patungo sa bahay ay tila walang katapusan sa akin kahit na 2 kilometro lamang iyon. Ang bawat liko ng kalsada ay nagbubunyag ng mas maraming pamilyar na tanawin. Matataas na pine tree, ang asul na kalangitan ng Tagaytay, at sa wakas sa tuktok ng isang banayad na burol, ang bahay na gawa sa kahoy at bato na itinayo namin ni Alfredo bilang aming refuge. Nang huminto ang sasakyan sa isang ligtas na distansya, huminga ako ng malalim at lumabas. Ang huling 100 metro ay lalakarin ko mag-isa. Naramdaman ko ang bigat ng vest sa ilalim ng aking blouse, isang patuloy na paalala ng panganib na hinaharap ko. Habang lumalapit ako, nakita ko si Luis na nakaupo sa mga hagdan ng balcony. Mukha siyang mas maliit sa ilang paraan, nakayuko. Walang tiwala sa sarili na palagi niyang ipinapakita. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga mata ay pula ng isang taong umiyak kamakailan. Huminto ako ilang metro ang layo. "Luis," dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo. "Lola, talagang dumating kayo." Sabi ko pupunta ako. Isang awkward na katahimikan ang namayani sa pagitan namin.
Napakaraming sasabihin, napakaraming bukas na sugat, at wala sa amin ang nakakaalam kung saan magsisimula. Ang baril ay nasa mesa, sa wakas ay nagsalita siya, kumakaway ng malabo patungo sa loob ng bahay. Tulad ng ipinangako ko, tumango ako, nanatiling may distansya. Ano ang nangyari sa iyo, Luis? Talaga bang nangyari? Ipinahid niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, isang kilos na nagpaalala sa akin kay Roberto kaya't sumikip ang puso ko. Nagsimula akong magsugal online noong college. Masaya lang sa simula, maliliit na halaga. Pagkatapos, nanalo ako ng malaki minsan at ang pakiramdam na iyon ay hindi katulad ng anumang naramdaman ko na. Kontrol, kapangyarihan, validation, lahat ng mga bagay na hindi ko naramdaman habang lumalaki. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay na parang pag-aari ng ibang tao. Nang magsimula akong matalo, adik na ako. Kailangan kong mabawi ang pera. Kaya tumaya ako ng mas marami. Isang walang katapusang cycle. Nakilala ko si Amelia sa isang clandestine casino. Nagtatrabaho siya roon. Inalok niya ako ng special help sa mga pautang. Mukhang ang solusyon sa lahat ng aking mga problema. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa amin, Luis? Gagawin namin ni Alfredo ang anumang bagay para sa iyo. Tumawa siya ng mapait. Anumang bagay, maliban sa tanggapin ako kung sino ako. Naaalala mo noong bumagsak ako sa calculus sa unang taon ng college? Hindi ako kinausap ni Lolo sa loob ng ilang linggo. Sabi niya, katulad ako ng tatay ko, nagsasayang ng potensyal. Tumama sa akin ang alaala na parang sampal. Totoo iyon. Si Alfredo ay naging mahigpit na kritikal, naniniwala na ang kalubhaan ay mag-uudyok kay Luis na magsikap ng mas husto. Nagkamali kami, pag-amin ko, maraming pagkakamali, ngunit hindi iyon nagbibigay katwiran sa pinlano mong gawin sa akin. Yumuko si Luis, ang mga luha sa wakas ay bumabagsak. Alam ko walang katwiran. Nang imungkahi ni Amelia, dapat ay tinanggihan ko agad, ngunit sobrang desperado ako, sobrang takot. Nagbanta ang tiburon na babasagin ang aking mga daliri bilang unang babala at bawat araw lumalaki ang utang sa mga interes. Kaya nagpasya ka na ang aking kamatayan ang solusyon. Pagtapos ko, tumango siya, hindi niya kayang ulitin ang salita. Talaga bang itutuloy mo hanggang sa huli? Tanong ko. Ang tanong na nagpapahirap sa akin mula pa sa simula. Nanatiling tahimik si Luis sa mahabang sandali. Hindi ko alam. Sa wakas ay sagot niya. Gusto kong sabihin na hinding-hindi ko kayang saktan ka physically, ngunit pagkatapos ng paglampas sa napakaraming line, sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano ang kaya kong gawin. Ang kanyang brutal na katapatan ay masakit, ngunit nakakapagpalaya rin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, talagang nag-uusap kami nang walang manipulation or hidden agenda. At ngayon, tanong ko, ano ang balak mong gawin? Ano ang mga opsyon ko? Ang bilangguan ay hindi maiiwasan at sa huli ay makikita ako ng tiburon sa loob o labas nito. May witness protection, mungkahi ko. Kung makikipagtulungan ka, isusumbong ang tiburon at ang iba pang sangkot sa loan shark scheme. Umiling si Luis. Hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang mga taong iyon. Mayroon silang mga kontak sa lahat ng lugar, kahit sa penitentiary system. Walang ligtas na taguan. Kung gayon, ano ang iyong alternatibo? Ang revolver ni Lolo. Ang mga salita ay lumabas ng mas matindi kaysa sa inaasahan ko. Inangat ni Luis ang kanyang mga mata, ang sakit ay maliwanag sa kanyang tingin. Mukha itong ang tanging labasan. Kahit papaano ay magiging mabilis sa sarili kong term. Umupo ako sa tabi niya sa mga hagdan, nagpapanatili ng kaunting distansya, ngunit sapat na malapit upang maramdaman niya ang aking presensya. Alam mo ba kung ano ang sasabihin ni Alfredo ngayon? Tanong ko ng mahinahon, na ako ay isang pagkabigo. Mapait na sagot ni Luis. Hindi, sasabihin niya na ang lakas ng loob ay hindi ang walang takot, kundi ang harapin ang mga kahihinatnan ng sarili mong mga aksyon, gaano man kasama. Nakita ko ang isang bagay na nagbago sa tingin ni Luis. Isang maliit na bakas ng bata na siya, na humanga at natakot kay Lolo sa pantay na sukat. Natatakot ako, Lola, pag-amin niya. Halos parang bata ang kanyang boses.
Sa lahat ng darating. Alam ko, at hindi ako magsisinungaling na magiging madali iyon. Gumawa ka ng mga kakilakilabot na pagpipilian, Luis, at ngayon kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan nito. Galit kayo sa akin? Bigla siyang nagtanong. Ang tanong ay nagulat sa akin. Tiningnan ko siya. Ang apo na nagplano ng aking kamatayan, ngunit ang bata rin na tumakbo sa aking mga bisig noong nalaman niyang namatay ang kanyang ama. Paano ko ilalarawan ang nararamdaman ko? Hindi ako galit sa iyo, Luis. Ako ay malalim na nasaktan, nadismaya at pinoproseso pa rin ang pagtataksil. Ngunit galit, hindi. Marahil ito ang pribilehiyo ng pagiging matanda, ang malaman na ang mga damdamin ay laging komplikado kaysa sa simpleng mga salita tulad ng pag-ibig o galit. Dahan-dahan siyang tumango, sinisip-sip ang aking mga salita. Ano ang susunod na mangyayari? Ngayon, sumuko ka na sa pulis, sabihin mo ang lahat tungkol sa tiburon, tungkol sa loan shark scheme, tanggapin mo ang responsibilidad sa ginawa mo sa akin, at pagkatapos, isang araw sa isang pagkakataon, subukan mong muling itayo ang ilang kahulugan para sa iyong buhay. At ano ang gagawin ninyo? Tiningnan ko ang bahay na nagtago ng napakaraming alaala. Ang ilan sa mga ito ay may mansa na magpakailanman. Ang iba ay mahalaga pa rin sa kabila ng lahat. Magpapatuloy ako. Muling itatayo ko ang aking buhay sa pinakamahusay na posibleng paraan. Sino ang nakakaalam? Magsisimula ng isang foundation upang tulungan ang mga matatanda na biktima ng financial abuse o suportahan ang mga treatment program para sa mga gambling addict. Gawing isang bagay ang sakit na ito na makakatulong sa iba. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Hindi ganap na komportable, ngunit hindi rin galit. Ito ang katahimikan ng dalawang taong humaharap sa isang mahirap na katotohanan tungkol sa kanilang relasyon at sa hinaharap. Sa wakas, tumayo si Luis. Handa na ako, sabi niya ng simple. Nagbigay ako ng senyales sa tenyente na naghihintay sa isang maingat na distansya. Lumapit siya kasama ang dalawa pang pulis, nakababa ang mga baril, ngunit nakikita. Luis Nogueira, formal na nagsalita ang tenyente. Kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa mga akusasyon ng attempted homicide, pangangasiwa ng nakakapinsalang mga sangkap, falsification of documents at estafa. Habang inilalagay ang posas sa kanya, tiningnan ako ni Luis sa huling pagkakataon. Walang manipulasyon sa kanyang mga mata ngayon, tanging isang pagod na pagpapasakop. At marahil, naisip ko nang may pag-asa ang unang bakas ng tunay na pagsisisi. Patawad, Lola, sabi niya ng simple, para sa lahat. Hindi ako sumagot agad. Ang ilang sugat ay masyadong malalim upang gumaling sa simpleng mga salita, ngunit tumango ako, kinikilala ang kanyang kahilingan, kahit na hindi ko pa maibigay ang ganap na pagpapatawad na hinahanap niya. Habang dinadala siya sa police car, si Amelia ay ineskortan palabas ng bahay ng iba pang pulis. Hindi man lang siya tumingin sa aking direksyon. Nakayuko ang ulo, ang mukha ay nakatago ng kanyang buhok. Lumapit si Eduardo, inilagay ang isang magiliw na braso sa paligid ng aking balikat. Ayos ba kayo? Hindi, sagot ko ng tapat. Ngunit magiging ayos ako. Tiningnan ko ang bahay sa Tagaytay sa huling pagkakataon bago ako tumalikod. Ito ay kumakatawan sa nakaraan kasama ang mga kagalakan at kalungkutan nito, mga katotohanan at kasinungalingan. Ngayon, oras na para tumingin sa hinaharap, gaano man ito kawalang katiyakan. Sa mga sumunod na buwan, maraming bagay ang nagbago. Sina Luis at Amelia ay nilitis at nahatulan. Siya ay 12 taong pagkakakulong, siya ay 8 dahil sa pagiging accomplice sa attempted homicide at sa mga fraud. Ang mga ebidensya ay napakalaki at ang pag-amin ni Luis, kahit nahuli na, ay nakatulong upang linawin ang kaso. Mas nakakagulat pa ang police operation na na-trigger ng impormasyon na ibinigay ni Luis tungkol sa tiburon. Ang investigasyon ay nagbunyag ng isang loan shark network na kumalat sa 3 state na may mga ramification sa clandestine betting houses at money laundering.
Si Tiburon ay inaresto kasama ang dos-dosenang mga associate, sinisira ang isa sa pinakamalaking criminal organization sa bansa. Para sa akin, tinupad ko ang aking pangako. Sa bahagi ng pera mula sa Swiss account, 60 million, nilikha ko ang Alfredo Nogueira Foundation na nakatuon sa proteksyon ng mga matatanda laban sa financial abuse at sa awareness tungkol sa adiksyon sa sugal. Sa isang ironic na paraan, ang personal na trahedya na halos kumitil sa aking buhay ay nagsisilbi na ngayon upang iligtas ang iba. Si Eduardo ay hindi lamang naging isang malapit na kaibigan, kundi isang napakahalagang alay sa pamamahala ng foundation. Ang kanyang financial expertise at ang kanyang pangako sa ethics ay ginawa siyang perpektong partner para sa bagong journey na ito. Binisita ko si Luis sa bilangguan 3 buwan pagkatapos ng kanyang paghatol. Ito ay isang mahirap na pag-uusap, puno ng magkasalungat na emosyon. Mukha siyang iba, mas payat, mas tahimik. Ang mga mata ay walang manipulative shine na natutunan kong makilala. Nasa therapy ako, sabi niya sa akin, natutuklasan ang mga bagay tungkol sa sarili ko na hindi ko kailanman gustong harapin. Hindi ako nangako na bibisitahin siya ng regular o nag-alok ng isang madaling pagpapatawad na hindi ko talaga nararamdaman. Sa halip, nag-alok ako ng isang bagay na mas mahalaga, katapatan. Hindi ko alam kung isang araw ang aming relasyon ay magiging tulad ng dati, Luis. Ang ilang pagtataksil ay masyadong malalim, ngunit hindi ko ganap na sinara ang pinto. Sasabihin ng panahon kung ano ang posibleng muling itayo. Minsan, kapag nagigising ako sa aking bagong bahay sa Maynila, mas maliit ngunit mas kaaya-aya, nakakaramdam pa rin ako ng isang sandali ng takot, naaalala ang mensaheng iyon sa dalampasigan na nagpabago sa lahat. Ngunit pagkatapos, humihinga ako ng malalim at naaalala ko na ang mensaheng iyon, gaano man kasakit, ay nagligtas din sa akin. Sa edad kong 67, natuklasan ko na ang pamilya ay hindi lamang dugo at DNA, ito ay tiwala, respeto at pang-araw-araw na pagpili na magmahal at magprotekta. Ang pamilya na mayroon ako ngayon, ang mga kaibigan sa foundation, si Eduardo, kahit ang ilan sa mga matatanda na tinutulungan namin, ay pinili at binuo ng may kamalayan, hindi lamang minana. Tungkol sa bahay sa Tagaytay, nagpasya akong huwag ibenta o pabayaan ito. Sa halip, ginawa ko itong isang retreat center para sa mga matatanda na biktima ng pang-aabuso, isang lugar kung saan maaari silang gumaling at muling itayo ang kanilang buhay. Ang mga masayang alaala na ibinahagi ko roon kasama si Alfredo, at oo, kahit kasama si Luis noong bata pa, ay hindi nabura. Ngayon, nag-e-exist lang sila kasama ng sakit, tulad ng nangyayari sa lahat ng tunay na kwento ng pamilya. Sa balkoni ng bahay na iyon, kung saan ako nagkaroon ng huling pag-uusap kay Luis bago siya inaresto, naglagay ako ng isang bangko na may isang simpleng plaque para sa mga bagong kwento at pangalawang pagkakataon. Doon ako umuupo sa mga hapon ng tag-init, pinagmamasdan ng mga matatanda na naglalakad sa hardin, naghahanap ng lakas sa kanilang ibinahaging vulnerability. At kapag nagsimulang lumubog ang araw sa mga bundok, iniisip ko kung paano ang buhay ay maaaring ganap na magbago sa isang sandali, sa isang hindi inaasahang mensahe mula sa isang estranghero sa isang maaraw na dalampasigan. Ngayon, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-click sa susunod na video na lumalabas sa screen dahil may kwento ng pagtataksil at paghihimagsik doon na hindi pa ninyo nakita kailanman. Maraming salamat po. Hindi ko pa lubos na napatawad si Luis, pero inalok ko ang katapatan. Dala-dala ko pa rin ang sugat ng pagtataksil niya. Sa edad kong 67, natutunan ko, ang pamilya ay hindi lang dugo, kundi tiwala at paggalang. Sa tulong ni Eduardo, binuo ko ang Alfredo Nogueira Foundation. Ang pera, ang 60 milyon, ay ginamit ko para tulungan ang iba. Ngayon, ang Tagaytay House ay isang retreat center. Isang lugar para sa pangalawang pagkakataon. Kaya't magkita-kita tayo sa susunod na